Isang batang estudyante sa high school ang nagising na nakatali sa upuan sa harap ng isang lalaking nakapiring sa loob ng kwartong puno ng mga talisman. Ang lalaki ay si Satoru Gojo na nagtatanong kay Yuji Itadori kung sino na siya ngayon. Naalala ni Yuji ang isang tao na ang pangalan ay Fushiguro at nag-alala rin para sa kanyang senpai. Pero pinaalala ni Gojo na wala na siyang oras para mag-alala dahil nakaschedule na ang secret execution niya. Noong nakaraang araw, tumawag si Yuji sa Fujisawa Hospital para kumustahin ang lolo niya. Pero sinabi ng matanda na magpunta na lang siya sa club niya. Kinagabihan, pumunta si Megumi Fushiguro mula Jujutsu Tech sa Fujisawa High para maghanap ng isang cursed object. Hindi niya nakita, kaya tinawagan niya si Gojo, pero sinabihan siyang hindi pa siya pwedeng umuwi hanggat hindi nahanap ang object. Sa occult club kasama ni Iguchi at Sasaki, binyantaan sila ng student council president na ipapasara ang club dahil sa pagiging inactive. Para patunayan na may silbi sila, sinabi nila ang teori na may supernatural na nangyayari sa rugby field. Pero binasag ng president ang argumento nila at sinabing galis lang iyon galing sa garapata. Dagdag pa, nakarehistro si Yuji sa track and field team, hindi sa occult club. Dumating ang coach at pinapapunta si Yuji para tulungan ng team manalo sa nationals. Nagkasundo silang magpaligsahan sa field. Samantala, nag-disguise si Megumi para maghanap sa paligid ng cursed object at nakita niyang na-break ni Yuji ang shot put record na parang naglalaro lang. Tuwang-tuwa ang occult club pero sabi ni Sasaki at Iguchi, pwede siyang umalis kung gusto niya. Pinili ni Yuji na manatili dahil sa personal na dahilan. Napansin ni Megumi ang lakas niya at inihalin tulad siya kay Maki Zenin mula Jujutsu Tech. Habang dumadaan si Yuji, naamoy ni Megumi ang cursed energy na posibleng konektado sa object pero umalis agad si Yuji papuntang ospital. Sa ospital, medyo suplado ang lolo niya at ayaw masayang ang oras ni Yuji sa pagdalaw. Sinubukan niyang pag-usapan ng magulang ni Yuji pero tumanggi ang apo. Nag-argue sila, pero sa huli, sinabi ng lolo na gamitin niya ang talento para tumulong sa iba para mamamatay siya na may mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos noon, pumanaw ang lolo ng payapa. Pagkatapos magluksa at magayos ng gamit, pumunta si Yuji sa lobby para mag-fill out ng papeles. Dumating si Megumi at nagpakilala, hinihingi ang cursed object na nakuha ng occult club. Ipinaliwanag niya na ang curses ay nabubuo mula sa naipong negative energy ng tao at delikado ang object dahil humihina na ang talisman seal nito. Ibinigay ni Yuji ang kahon pero wala na pala sa loob ang laman, nasa kamay na ni Sasaki at Iguchi na plano itong buksan ngayong gabi. Nabigla si Megumi at sinabing delikadong-delikado at mamamatay ang mga kaibigan niya. Sa school, palihim na pumasok sina Sasaki at Iguchi para alisin ang seal. Pagbukas, nakakita sila ng isang daliri sa loob. Biglang namatay ang apoy at nagsilabasan ng mga curse. Dumating sina Yuji at Megumi sa school pero pinatigil ni Megumi si Yuji. Ayaw pumayag ni Yuji at gustong tumulong. Sa loob, nagtago si Sasaki mula sa mga halimaw. Lumapit si Iguchi pero may maliit na curse sa ulo niya. Dumating ang mas malaking curse at umatake kay Sasaki. Pumasok si Megumi at lumaban gamit ang kanyang Divine Dogs para kainin ang kalaban. Sa labas, nag-isip si Yuji kung bakit siya natatakot. Naalala niya ang pagkamatay ng lolo at napagtanto niyang iba ang ganitong klaseng kamatayan. Nagsimulang dumami ang mga curse habang nililigtas ni Megumi ang mga estudyante. Nakita niyang may malaking curse na susubukang lamunin ang mga estudyante kasama ang object. Tumalon si Yuji mula sa bintana ng 4th floor at nailigtas ang mga kaibigan niya. Gamit ang bilis at lakas niya, tinulungan niya ang Divine Dogs ni Megumi na tapusin ang kalaban. Ipinaliwanag ni Megumi na ang mga aso ay Shikigami at nakikita lang ni Yuji dahil sa nangyari ngayong gabi. Inamin ni Yuji na natakot siya pero kumilos pa rin para bigyan ng tamang pagkakataon ang mga kaibigan niya na mabuhay. Habang kukunin na ni Megumi ang cursed object na daliri ni Ryaman Sukuna, biglang bumagsak ang isang curse mula sa itaas. Tinulak niya si Yuji para mailigtas pero siya mismo ang nahuli at binugbog. Nawala ng bisa ang Divine Dogs. Bago siya tapusin ang curse, sumugod si Yuji para lumaban. Kahit malakas siya, wala siyang laban sa curse. Halos malaglag niya ang daliri sa bibig ng curse pero nasalo niya gamit ang bibig at kinain ito para magkaroon ng cursed energy. Nagulat si Megumi pero tuloy na kinain ni Yuji ang daliri at naging vessel ni Ryaman Sukuna. Madaling tinalo ni Yuji ang curse pero natakot si Megumi dahil ito ang worst case scenario, buhay na ulit si Sukuna at gusto niyang lipulin ang sangkatauhan. Tuwang-tuwa si Sukuna na pumatay pero nagulat nang napigilan siya ni Yuji at muling nakuha ang kontrol sa katawan. Habang naghahanda si Megumi na mag-summon ng Shikigami, sinabi niya na i-exercise niya si Yuji na parang isang curse.
Tinaas ni Yuji ang kamay para ay pakitang wala siyang masamang balak at kontrolado pa rin niya ang katawan niya. Sinabi niyang kailangan nilang dalawa pumunta sa ospital pero hindi sigurado si Megumi kung niloloko lang siya ng curse. Bago siya makapagdesisyon, dumating ang sensei niya na si Satoru Gojo. Nagulat si Megumi sa pagdating ni Gojo, kaya ipinaliwanag nito na nagwawala ang mga elders tungkol sa cursed object. Dumaan siya para bumili ng souvenirs bago tingnan kung kamusta na si Megumi. Sinabi ni Yuji na kinain niya ang daliri na hindi agad pinaniwalaan ni Gojo. Sinuri niya si Yuji at napagtanto na pinagsama na nito ang katawan niya kay Sukuna. Para subukan ang kontrol ni Yuji, hiniling ni Gojo na magpalit sila ni Sukuna ng 10 segundo. Habang naglalaban sila, si Megumi ang hahawak ng Kikufuku, isang special na pagkain mula Sendai. Nagulat si Megumi sa pagiging chill ng sensei niya habang pumayag si Yuji na lumabas si Sukuna. Kahit taunang umatake si Sukuna, naiwasan ni Gojo lahat ng atake gamit ang napakabilis na galaw. Dahil nanonood ang estudyante niya, nagpakitang gila si Gojo at binanatan si Sukuna ng kakaibang combo. Sinabi ni Sukuna na nakakainis ang mga Jujutsu sorcerer sa lahat ng panahon at tinangkang tapusin ang laban, pero madaling hinarang ni Gojo ang mga bato at nagbilang hanggang bumalik ang kontrol kay Yuji. Nakabalik agad si Yuji sa katawan niya kaya pinatulog muna siya ni Gojo. Sinabi ni Gojo kay Megumi na kapag nagising si Yuji bilang sarili niya, may potential siyang maging vessel. Alam ni Megumi na dapat i-execute si Yuji ayon sa batas ng Jujutsu, pero nakiusap siya sa guro na huwag payagan yon. Nangako si Gojo at ipinaliwanag kay Yuji ang sitwasyon pagkalipas ng ilang oras. Sa silid na puno ng seals habang nakatali si Yuji, ipinaliwanag ni Gojo na nagdesisyon ang mga elders na patayin siya, pero naipaglaban niya ito at nasuspinde ang sentensya. Dahil may potential si Yuji bilang vessel ni Sukuna, pwede siyang gamitin para kainin lahat ng 20 daliri. Kapag natapos yon, magiging malaking tulong siya sa Jujutsu Tech. Pagkatapos, binisita ni Yuji sina Sasaki at Iguchi sa ospital. Sinisisi ni Sasaki ang sarili niya habang nakaupo sa tabi ng kama ni Iguchi. Kahit stable na raw ang lagay nito, hindi pa siya nagigising. Ipinaliwanag ni Yuji ang totoo at Anoko ang sisi. Umalis siya na may pangakong may sorcerer na magpapagaling kay Iguchi. Nagkita sila ni Gojo sa labas ng ospital para pag-usapan ang desisyon niya. Tinanong niya kung marami bang namamatay dahil sa curses. Sinabi ni Gojo na maswerte pa ang taong mamatay sa normal na paraan pagkatapos makaharap ng curse. Nagpunta sila sa morgue kung saan kinuha ni Yuji ang abo ng lolo niya at nilunok ang pangalawang daliri. Abangan ni Gojo ang reaksyon habang nahihirapan si Yuji sa kadiri na lasa, pero napatunayang kaya niyang kontrolin si Sukuna, isang kakayahan na wala pang nakagawa sa loob ng 1000 taon. Ayaw ni Yuji na ma-execute pero nagdesisyon siyang lalaban siya sa curses at kukunin lahat ng daliri ni Sukuna. Matapos ang desisyon niya, inutusan siya ni Gojo na mag-empake. Tinanong ni Yuji kung saan sila pupunta at pumasok si Megumi na galing sa gamutan para sagutin yon. Pagkatapos magpaalam sa lolo niya, sumama si Yuji kay Gojo papuntang bundok ng Tokyo kung saan naroon ang Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical School. Isa ito sa 2 Jujutsu school sa bansa at nakadisguise bilang isang religious private school pero sa totoo ay based ng lahat ng Jujutsu sorcerers. Bago siya tanggapin, kailangan niyang makipag-interview sa principal na si Masamichi Yaga. Si Yaga ang may final say at pwedeng ipautos ang execution niya. Habang naghihintay, lumabas si Sukuna sa balat ni Yuji at nagbanta na uunahin niyang patayin si Gojo, pero sinabing honor yun para sa kanya. Ipinaliwanag ni Gojo ang pinagmulan ni Sukuna at confident na mas malakas siya. Pagpasok sa opisina, nakita nila si Yaga na gumagawa ng cute na mga puppet. Nagpakilala si Yuji at tinanong kung bakit gusto niyang mag-enroll. Sinabi niyang gusto niyang tumulong sa iba bilang huling habilin ng isang tao. Hindi kontento si Yaga at sinabing bagsak siya dahil para lang iyon sa kagustuhan ng iba. Pinaatake siya ng cursed corpse na puppet hanggang makakuha ng mas matinong sagot. Ipinaliwanag ni Yaga na delikado at mahirap ang trabaho kaya kailangan ng malakas na motibasyon at konting pagkabaliw. Tinanong ulit ni Yaga kung ano ang gagawin niya sa Jujutsu Tech. Naisip ni Yuji na siya lang ang makakapigil kay Sukuna, kaya hinawakan niya ang puppet gamit ang brute strength at sinabi niyang pipigilan niya si Sukuna para mabuhay ng walang pagsisisi. Na-impress si Yaga at tinanggap siya, saka inutusan si Gojo na ipasyal siya. Dinala siya ni Gojo sa dorm at tinanong kung handa na siyang lumaban. Dahil vessel siya, magagamit siya para mahanap ang ibang mga daliri. Paglabas nila, nakita nila si Megumi sa katabing kwarto, na medyo na bad trip na doon titira si Yuji.
Sinabi ni Gojo na pupunta silang Morioka Station kinabukasan para sunduin ang pangatlong first-year student si Nobara Kogisaki, isang dalagang handa ng iwan ng probinsya niya. Ang pangatlong first year na papasok sa Jujutsu Tech ay dumating sa Tokyo, tinutupad ang pangarap niya kasama ang kaibigang si Saori. Sa labas ng train station sa Harajuku, naghihintay sina Yuji at Megumi para salubungin siya. Nagtataka si Yuji kung bakit sobrang liit lang ng klase nila at iniisip kung bakit akala niya ay siya ang pangatlong first year na dumating. Pinaliwanag ni Megumi na matagal nang tinanggap ang bagong estudyante at bihira lang talaga ang Jujutsu students. Dumating si Gojo at pinuri si Yuji sa bago nitong uniform. Sabay reveal na custom-made yun at may hood pa. Sa request ng bagong babae, magkikita sila sa Harajuku. Napansin niya ang isang lalaki na naghahanap ng model at galit niyang sinabihan na siya ang eye interview. Tinawag siya ni Gojo at nawirdohan siya sa blindfold nito. Pagkatapos ilagay ang gamit sa coin locker, nagpakilala siya bilang Nobara Kogisaki at sinabi na swerte ang mga lalaki na siya ang babae sa grupo. Nagpakilala sina Yuji at Megumi pero wala siyang pake sa dalawa. Sinabi ni Gojo na maglilibot sila sa Tokyo dahil kumpleto na sila. Akala ni na Yuji at Nobara ay bonggang tour sa Roppongi pero dinala sila ni Gojo sa isang abandonadong building malapit sa sementeryo na sinapian ng sumpa. Ipinaliwanag ni Megumi kung paano nabubuo ang sumpa sa mga sementeryo, pero sining-aitan siya ni Nobara at tinanong kung paano hindi niya alam yun bilang Jujutsu student. Nalaman din niya na nilunok ni Yuji ang daliri ni Sukuna at nandiri siya. Sinabi ni Gojo na field test ito para kina Nobara at Yuji. Binigyan niya si Yuji ng cursed tool na kutsilyo na tinawag na Slaughter Demon na may cursed energy. Pinagbawalan din siyang gumamit ng kapangyarihan ni Sukuna. Kailangan nilang alisin lahat ng sumpa sa loob. Pinasok nila ang gusali at gusto sanang sumama ni Megumi pero pinigilan siya ni Gojo dahil test lang ito para kay Nobara. Nagsimula silang maghanap pero inutusan ni Nobara si Yuji na sa baba maghanap habang siya sa taas. Tumanggi si Yuji pero hindi siya pinakinggan, tinadyakan pa siya nito bago umalis. Naiwan si Yuji na litong-lito pero bigla siyang inatake mula sa taas ng isang sumpa. Mabilis siyang nakagalaw at tinaga ito gamit ang curse tool. Sa tingin ni Gojo, sapat na ang kabaliwan ni Yuji para maging sorcerer. Walang takot lumaban si Yuji kahit dati siyang normal na estudyante. Kailangan talaga ng kaunting kabaliwan para kayanin ang nakakadiring mga sumpa. Ang field test na ito ay para makita kung gaano kabaliw si Nobara. Sa loob, nakaharap ni Nobara ang isang cursed corpse na parang manika na sinapian. Ginamit niya ang kanyang martilyo at mga pako para batasin ang mukha ng manika at lumabas ang totoong anyo ng sumpa. May experience si Nobara pero mas malakas ang sumpa sa lungsod kaysa probinsya dahil lumalakas ito kasabay ng dami ng tao at emosyon. Nakipagsabayan ng cursed corpse pero natapos din ng masira ang ulo nito dahil sa cursed energy sa mga pako niya. Pagkatapos, may nakita siyang batang nagtatago. Ayaw lumabas ng bata hanggang napansin ni Nobara na may sumpa malapit. Ginawang hostage ng sumpa ang bata, pinapakita ang talino nito. Alam ni Nobara na mas dapat niyang unahin ang buhay niya para matalo ang sumpa pero sumuko siya para protektahan ang bata. Wala na sanang pag-asa ng bantaan ng sumpa ang buhay ng bata kahit sumuko na siya, kaya naalala niya ang kaibigang si Saori. Biglang sumabog ang pader sa likod at pumasok si Yuji, tinaga ang braso ng sumpa at nailigtas ang bata. Habang ligtas na ang bata, tumakas ang sumpa pero bago pa ito makalayo, ginamit ni Nobara ang straw doll technique niya sa naputol na braso. Sa resonance ability niya, tinapos niya ang sumpa sa pamamagitan ng pagpako sa braso at straw doll. Noon, si Saori ay inalis sa kanilang baryo dahil galing siya sa Tokyo. Para makabawi sa mga tao sa baryo, pumasok si Nobara sa Jujutsu Tech para makarating sa Tokyo. Nagtaka si Yuji sa rason niya pero tinanggap niya ito. Para kay Nobara, kung nanatili siya sa baryo, para na rin siyang patay. Mas masaya siyang nasa Tokyo ngayon at umaasang makikita ulit si Saori. Pagkatapos siyang tanungin ng sobra tungkol sa lakas niya, nagpasalamat si Nobara kahit sandali lang. Naiuwi ang bata at inalok sila ni Gojo na kumain sa labas bilang reward. Naalala ni Nobara na naiwan ang gamit sa coin locker sa Harajuku at inutusan si Yuji na kunin ito. Tumanggi si Yuji pero nagpilit si Nobara, sinabing nanalo sila dahil sa curse technique niya. Sagot ni Yuji na dahil sa lakas niya pero sabi ni Nobara, galing lang iyon sa paglamon niya ng daliri ni Sukuna. Humingi si Yuji ng suporta kay Megumi pero tahimik lang ito, busy sa phone. Sabi ni Gojo, nagtatampo ito dahil hindi siya nakasali sa test. Makalipas ang isang buwan, tinawag ang tatlong Jujutsu student para mag-exercise ng cursed womb, pero may isa sa kanila na namatay sa pangyayaring iyon.
Si Kiyotaka Aichi, ang assistant manager ng Tokyo Jujutsu High, dinala sina Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, at Nobara Kogisaki sa isang kulungan kung saan may nakita raw na cursed womb. May 5 pang preso sa loob ng detainee block 2 kasama ng posibleng mag-spawn ng special grade na sumpa. Nalito si Yuji at nagtanong tungkol sa special grade kaya inexplain ni Aichi ng maayos at nag-warning na kapag nakasalubong nila to, dalawang choice lang, tumakbo o mamatay. Mission nila ay confirm kung may survivors at iligtas. Lumapit ang nanay ng isang preso at umiiyak na pakisave ang anak niya kaya na-hype si Yuji. Sinabi niya sa classmates niya na kailangan nilang iligtas lahat at pumayag naman sila. Nagsimula si Aichi ng curtain para di sila makita sa labas. Pinasummon ni Megumi ang White Divine Dog para maging warning system pag may curse na lalapit. Pagpasok nila, nagulat si Megumi kasi nasa loob na pala sila ng innate domain ng sumpa. Nagpapanik na parang cartoon sina Yuji at Nobara pero chill lang si Megumi dahil may aso siya. Naghanap sila ng tao pero ang nahanap nila, mga katawan na wasak. Nakita ni Yuji si Tadashi, anak nung nanay. Gusto niya sanang ilabas yung katawan pero ayaw pumayag si Megumi. Pinaliwanag ni Megumi na preso si Tadashi dahil nakabangga siya ng bata habang naka-second offense sa pagmamaneho. Sinabi rin niya na hindi lahat ng maliligtas ay deserving kasi baka makapanakit ulit. Kontra si Yuji at tinanong kung bakit niligtas siya ni Megumi dati. Naiirita na si Nobara at sumigaw sa kanila pero bigla siyang hinayla pababa ng sahig ng sumpa. Nagulat si Megumi kasi hindi na-detect ng White Divine Dog at na-realize niyang patay na pala ito. Sinabi niya na kailangan nilang tumakbo pero dumating bigla ang special grade curse. Pareho silang natulala pero unang umatake si Yuji gamit ang kutsilyo at naputol ang kamay niya tapos nabasag pa yung Slaughter Demon. Samantala, si Nobara naman ay napunta sa weird area na puro malaking mask curses. Gumamit si Megumi ng no para makatakas at mahanap siya. Bago siya tumakbo, humingi pa si Yuji ng tulong kay Sukuna pero deadma ito. Nilabanan sila ng special grade at kahit nakaiwas sila sa energy blast, na-shock si Megumi sa lakas nito. Ginaisen siya ni Yuji at pinasugod para hanapin si Nobara. Nakipagpambuno si Yuji kahit wala siyang alam sa cursed energy at binugbog siya ng todo. Si Megumi naman ay dumating just in time para iligtas si Nobara mula sa mga sumpa. Si Yuji, halos iyak na ang reality na mamamatay siya. Pero na-realize niya na kailangan niyang i-channel yung negative feels niya sa kamao. Sinugod niya ulit ang kalaban gamit ang cursed energy sa suntok pero na-block lang ito. At least, nakabili siya ng oras para makalayo sina Megumi at Nobara at makabalik kay Aichi. Yumalulong ang Black Divine Dog, senyales na safe nang ilabas ni Yuji si Sukuna. Nang siya na ang may control, naiinis si Sukuna sa istorbo. Sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon pero ayaw makipag-cooperate ng special grade at umatake. Tinanggihan lang ni Sukuna ang mga atake habang aksidenteng niriigan ng kaliwang kamay ni Yuji. Naisip niya na hindi aalis ang curse sa pinagmulan nito kaya pinili nitong mamatay. Binugbog niya ito ng todo habang pinapauwi na ni Megumi si Nobara kasama si Aichi. Sinabi ni Megumi na kumuha ng grade isang sorcerer habang siya ay mananatili para kontrolin si Yuji kung sakaling mag-wild si Sukuna. Patuloy na minamaliit ni Sukuna ang special grade at sinabing hindi sila magka-level. Kahit mag-heal pa ito, sinupalpan niya agad at nagpakita ng totoong Jujutsu, Domain Expansion Malevolent Shrine. Instant na hiniwa-hiwa niya ang curse at kinuha ang daliri na pinagmulan ng cursed womb. Naiinis si Sukuna na parang ginagamit lang siya, kaya pinapabalik niya kay Yuji ang control. Pero nang walang sagot, ngumisi siya ng masama, alam niyang hindi na bumabalik si Yuji para kunin ulit ang katawan niya. Habang nag-aantay sa labas ng kulungan, napansin ni Megumi na nawala na ang innate domain ng cursed womb. Akala niya kailangan na lang niyang maghintay kay Yuji, pero dumating si Sukuna para sabihing hindi yun mangyayari. Nakagood mood si Sukuna at sinisi si Yuji sa sobrang gamit ng kapangyarihan niya nang walang kasunduan. Sinabi niya kay Megumi na hindi pa makakabalik si Yuji at para hindi makabalik, binunot ni Sukuna ang puso ni Yuji. Ginawang parang hostage ni Sukuna si Yuji dahil kung magpalit sila, ibig sabihin patay si Yuji. Kinain din niya ang isa pang daliri niya para mas tumibay ang kontrol niya. Handang patayin ni Sukuna si Megumi nang walang dahilan. Na-realize ni Megumi na parang nagkapalit sila ng posisyon ni Yuji mula nung una silang magkita. Para sa kanya, ang tanging patas sa mundo ay yung pagiging hindi patas nito para sa lahat. Sinabi niya kay Sukuna na magpapalit pa rin si Yuji kahit mamatay siya. Pero sabi ni Sukuna, duwag si Yuji at umiiyak lang siya sa loob habang lumalaban sa special grade. Hindi pinansin ni Megumi at napansin niyang marunong si Sukuna gumamit ng reverse curse technique.
Plano niyang lumaban, iniisip na dahil walang puso si Sukuna, mapipilitan itong maghilom. Tinawag ni Megumi si No at lumaban ng malapitan. Nilalaro lang siya ni Sukuna hanggang gamitin ni Megumi si Orochi para itaas siya at paulit-ulit na tamaan ni No. Pero winasak ni Sukuna si Great Serpent at ginamit ang espasyo para ihagis-hagis si Megumi gamit lakas at bilis. Kahit walang jujutsu, lamado pa rin siya. Pinakawalan ni Megumi si No. Napansin ni Sukuna kung paano gumagana ang teknik ni Megumi at parang humanga pa. Tinanong niya kung bakit tatakbo lang si Megumi at sasayangin ang talento niya imbes na lumaban sa Cursed Womb. Naalala ni Megumi ang ate niya na unfair na na-curse kahit mabuting tao at kung paano sila iniwan ng tatay niya. Hindi siya naniniwala sa karma at para sa kanya, halos walang totoong katarungan. Kaya pipili lang siya ng mga tao na ililigtas base sa sariling paniniwala. Niligtas niya si Yuji kasi ayaw niyang mamatay ang mabuting tao. Para sa kanya, ayos lang yun kasi sorcerer siya, hindi bayani. Bumalik sa katawan si Yuji habang naririnig si Megumi na hindi siya nagsisisi sa pagliligtas sa kanya. Nauubusan na ng oras, bumigay na si Yuji sa sugat niya at sinabing mabuhay ng matagal ang mga kaibigan niya. Sa Tokyo, may 4 na misteryosong tao na naglalakad sa gitna ng crowd. Pinag-uusapan nila kung bakit ginamit ng sorcerer sa kanila ang Sukuna finger para subukan ng lakas ni Sukuna. Pumasok sila sa cafe kung saan tao lang ang nakikita sa kanila ng iba. Samantala, nasa morgue si Gojo kasama si Aichi. Naniniwala si Gojo na sinetop si Yuji ng mga nakatataas at sinadya nilang ipadala ang vessel ni Sukuna sa delikadong misyon habang wala siya. Galit na galit si Gojo at nagbanta na papatayin ang lahat ng higher-ups. Dumating ang school doctor na si Shoko Airi at nagulat sa pagiging emosyonal ni Gojo. Humingi siya ng permiso na i-dissect ang katawan ni Yuji at sinabi ni Gojo na gamitin niya ng maayos. Malungkot na magkasamang nakaupo sa hagdan sina Megumi at Nobara. Kunwari hindi sila affected kasi hindi pa matagal ang pagkakaibigan nila kay Yuji, pero halata na lungkot sila. Dumating ang mga second-year students. Tinanong ni Maki kung bakit malungkot sila pero sinabi ni Panda na namatay ang kaklase nila. Ito ang unang pagkakakilala ni Nobara sa mga senpai nila, si Maki Zenen, Toge Inumaki, at Panda. Binanggit din ni Megumi si Yuta Okuso pero nasa abroad. Humingi ng pasensya si Panda sa pagiging brusko ni Maki at inimbitahan sila sa Kyoto Sister School Goodwill event. Dahil suspended ang third year, kailangan ng Tokyo High ng dagdag na player. Pinaliwanag ng second years na ito ay yearly battle sa pagitan ng mga sorcerer schools. Sumasabay ito sa panahong kaunti ang incidents. Pumayag ang first years para lumakas sila para kay Yuji. Samantala, sa meeting ng sorcerer at cursed spirits, sinabi ng mga curse na gusto nilang gawing tunay na hari sa mundo ang lahi nila at agawin ang pwesto ng tao. Para makipagdigma, kailangan nilang gawing walang laban si Satoru Gojo at gawing kakampi si Sukuna. Iniisip ng mga curse na patay na si Yuji pero hindi sigurado ang sorcerer. Sa loob ng kaluluwa ni Yuji, nakatayo si Sukuna, nakatingin pababa sa kanya. Akala ng lahat patay na si Yuji, pero sa loob ng katawan niya, buhay pa isip niya sa innate domain ni Sukuna. Masaya sa sarili, nakaupo si Sukuna sa bundok ng bungo at sinabihan si Yuji na huwag siyang titanggala ng walang permiso. Naiinis, sagot ni Yuji na bumaba na lang si Sukuna para siya naman ang makatingala pababa. Ramdam ni Sukuna na may sama ng loob si Yuji, syempre kasi halos siya na ang pumatay dito. Akala ni Yuji na nasa afterlife sila at determinado siyang gantihan si Sukuna. Sinugod ni Yuji si Sukuna pero mabilis siyang natalo. Pinaliwanag ni Sukuna na hindi ito afterlife kundi parang suspended mode lang sa utak niya. Gusto niyang makipag-deal kay Yuji para ayusin puso niya, kapalit ng 2 kondisyon. Una, pwede niyang gamitin katawan ni Yuji ng 1 minuto kapag sinabi niya ang isang susi na salita, at pangalawa, makakalimutan ni Yuji ang usapang to. Tumanggi si Yuji na ipagamit ulit katawan niya, pero nangako si Sukuna na hindi siya mananakit sa loob ng 1 minuto. Hindi pa rin naniniwala si Yuji. Sabi ni Sukuna, kapag may binding vow sa Jujutsu, bawal itong basagin o may parusa. Ganito kasi nangyari, ginamit ni Yuji ang power ni Sukuna ng walang binding vow at ayaw naman ng sumpa. Ayaw pa rin ni Yuji at sinuntok siya, gusto niyang buhayin siya ng walang kapalit. Nagkasundo silang magduelo hanggang mamatay para magkaalaman, pero biglang biniyak ni Sukuna sa gitna ang ulo ni Yuji. Samantala, galit pa rin si Gojo sa nangyari kay Yuji at naglabas ng sama ng loob kay Aichi. Alam ni Gojo na mayabang siya at hindi siya teacher type pero para baguhin ang bulok na sistema ng Jujutsu, kailangan niyang magpalaki ng mga sorcerer na pareho sa ideals niya. Gusto rin niyang mag-train ng malalakas sa kaalyado para labanan ang mga sumpa sa future.
Naniniwala siyang sina Okuso at Hakari ay may potensyal na kasing lakas niya. Isa si Yuji sa may potensyal kaya ramdam niya ang pagkawala nito. Habang naghahanda si Shoko na i-dissect ang katawan ni Yuji, bigla itong nabuhay ulit. Natuwa si Gojo at nag-high five sila. Sinabihan niya si Shoko na itago muna sa record sa buhay si Yuji para walang umatake ulit sa kanya. Plano niyang i-train si Yuji ng pribado para ready sa Goodwill event. Sa isang diner, kasama ni Suguro Geto ang mga cursed spirits. Ramdam ng isang waiter ang peligro nila. Tinanong ni Jago kung anong mangyayari kung sabay-sabay silang umatake kay Gojo. Sabi ni Geto, malamang mabubuhay si Gojo at baka kaya pa silang lahat patumbahin. Imbes na ganun, nirekomenda niya ang special grade cursed object, Prison Realm. Na-excite si Jago at uminit ang paligid. Naramdaman ng waiter ang panganib at nag-resign on the spot. Lumapit ang boss sa order ni Geto pero biglang nasunog at namatay. Sa ilang segundo lang, lahat ng tao sa diner ay nagliyab. Sabi ni Jago, kukunin niya ang Prison Realm at papatayin si Gojo. Sa ibang lugar, bumisita si Megumi sa nanay ni Tadashi para humingi ng tawad na hindi niya nailigtas ito. Binigay niya ang name tag para may closure. Pagkatapos, dumiretso siya sa training kasama ng ibang estudyante. Sina Megumi at Nobara ay tinuturuan para mas gumaling sa close combat habang si Gojo ay tinuturuan si Yuji paano kontrolin ang cursed energy. Gumamit si Gojo ng lata para ipakita ang kaibahan ng cursed energy at cursed technique. Yung unang lata tinamaan lang ng pure cursed energy, yung pangalawa pinaikot gamit ang cursed technique. Kinumpara ni Gojo ang cursed energy sa kuryente at cursed technique sa mga appliances na pinapagana nito. Akala ni Yuji matututo siya ng cursed technique pero imposible kasi ipinapanganak lang ang sorcerers na may innate technique. Nalungkot si Yuji na hindi niya maa-access ang 80% ng normal na skill set ng sorcerer. Plano ni Gojo na gawing Jujutsu style ang laban ni Yuji sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng cursed energy sa kamao niya. Akala ni Yuji na gawa na niya ito dati pero hindi niya mailabas ngayon. Pinaliwanag ni Gojo na kailangan kontrolin ng sorcerers ang negative emotions para hindi masayang energy. Para matuto si Yuji, papanoorin niya ng movies habang pinapadaluyan ng cursed energy ang isang doll ng principal. Kapag hindi niya napuno ng energy, aatakihin siya nito. Habang nanunood, nai-distract si Yuji sa pag-inom ng soda kaya sinuntok siya ng doll. Sabi ni Gojo, mag-focus siya, tapos umalis para makipagkita sa Kyoto Jujutsu High Principal. Bago umalis, tinanong ni Gojo kung nakausap ba niya si Sukuna pero hindi maalala ni Yuji. Habang minamaneho siya ni Aichi papuntang Kyoto, maaga pa dapat sila pero biglang may naramdaman si Gojo na kakaiba. Bumaba siya sa gitna ng kalsada at pinaalis si Aichi mag-isa. Bumagsak bigla si Jago malapit sa kanya. Nagtanong si Gojo kung sino itong umatake sa kanya. Pero biglang nag-volcano mode si Jago at sumabog ng magma mula sa likod. Akala ni Jago, tapos na ang laban, pero tumayo lang si Gojo at pinunasan ng abo at lava sa kanyang force field. Nagulat si Gojo kasi marunong magsalita ng maayos si Jago at napansin niya na mas malakas pa ang cursed energy nito kaysa kay Sukuna sa kasalukuyan, ibig sabihin special grade ito. Sabi niya, bawal na basta-basta dumami ang special grade kasi nawawala yung meaning ng rank. Sabi naman ni Jago, parang nanghihina si Gojo. Pero sagot ni Gojo, mas nagiging exciting pa lang. Pinili ni Jago yung lugar na walang tao para walang backup si Gojo. Nilabas niya yung Ember Insects pero napahinto agad ni Gojo. Sumabog yung mga insekto gamit tunog pero nakaiwas si Gojo. Sunod-sunod na sumugod si Jago gamit apoy pero wala ring epekto. Nagtaka si Jago at tinanong kung anong nangyayari. Pinahawak ni Gojo sa kanya yung infinity sa pagitan nila at hindi sila magkadikit kahit anong push. Tinukso ni Gojo si Jago bago siya paulit-ulit suntukin gamit Jujutsu. Tapos tinapos ng curse technique reversal, red. Lumipad si Jago papunta sa gubat, sinundan pa rin siya ni Gojo at binugbog bago siya sipin sa lawa. Doon na-realize ni Jago na tama si Geto, mamamatay talaga siya kung susubukan niyang patayin si Gojo. Biglang nawala si Gojo para kunin si Yuji. Dinala niya ito para turuan tungkol sa ultimate laban ng Jujutsu, Domain Expansion. Na-teleport si Yuji sa kinaroroonan ni Jago. Akala ni Jago, ang bobo ni Gojo kasi nagdala ng makakahadlang pero sabi ni Gojo, mahina siya para makaapekto. Nainis si Jago at nag-apoy ang ulo pero sinabi ni Gojo kay Yuji na safe siya basta malapit lang. Inactivate ni Jago ang Domain Expansion, Coffin of the Iron Mountain. Pinaliwanag ni Gojo na pinapalakas nito ang powers at auto-hit lahat ng atake sa loob. Pwede lang ma-counter kung mag-domain ka rin o makatakas pero risky pareho. Alam ni Jago na tatanggalin nito yung infinity ni Gojo.
Pero sinabi ni Gojo na ang pinaka-best na counter sa domain ay gumawa ka rin ng sarili mo. Sumugod si Jago pero naunahan siya ni Gojo gamit domain expansion, Unlimited Void. Natrap si Jago sa espasyo na puno ng lahat ng info sa mundo, kaya naparalisa siya. Habang hindi makagalaw si Jago, tinanggal ni Gojo ang ulo nito at inalis ang barrier. Bago siya makakuha ng info kung sino ang nagpadala, panyana ng parang halaman ng lupa at sumulpot ang field ng bulaklak. Na-distract sina Yuji at Gojo. Kaya nakalusot ang kahoy na halimaw para atakihin si Yuji. Nasagip ni Hanami ang ulo ni Jago at naglaho. Na-impress si Gojo sa pagtago nito. Nagsorry si Yuji kasi nakatakas sila, pero sabi ni Gojo, gusto niya na si Yuji at lahat ng kaibigan nito ay kaya ring lumaban sa ganong kalakas na kalaban. Sa loob ng isang buwan, magte-training sila ni Yuji tapos magmi-mission para sa Goodwill event. Pero clueless pa si Yuji kung ano yun. Samantala, inis na inis si Principal Yaga kay Aichi kasi late na naman si Gojo. Bumalik si Geto sa hideout ng mga curse, isang domain na nakatago sa likod ng pinto ng apartment. Sinalubong siya ng leader nilang si Maito na nagtanong tungkol kay Jago. Sumunod si Hanami dala ang ulo ni Jago. Sabi ni Maito, buti safe sila, pero nainis si Jago. Sinabi ni Geto na isasagawa nila ang pagsil kay Gojo sa ika-31 ng Oktubre sa Shibuya. Pumayag si Maito at sinabing dapat maging tuso sila, parang totoong tao. Sa loob ng Tokyo Jujutsu High, abala sina Megumi at Nobara sa mga utos ni Maki. Si Panda ay kinakabahan sa meeting nila sa principal ng Kyoto. Hindi iniisip ni Maki na gagawa ng kalokohan ng principal sa kalagitnaan ng araw, pero hindi yun ang inaalala ni Panda. Malamang may kasama siyang estudyante, at mahilig pa namang mang-asar ang mga yun. Dumating sina Aoi Todo at Mai Zenen para harapin sina Megumi at Nobara. Kasama nila ang principal at sinabi ni Mai na check lang daw nila ang kalagayan ng mga ito mula nang mamatay ang kaklase nila. Nang-asar pa siya tungkol sa patay na kaibigan na ikinainis ng mga first year. Si Aoi, wala talagang pake, at sinabi lang na gusto lang niyang makita kung entertaining ba ang kapalit ni Yuta Okoso. Tinanong niya si Megumi kung anong type niya sa babae, at depende sa sagot, babanatan daw niya ito. Sinabi niya na type niya ay matangkad at may malaking puwet. Ayaw naman ni Megumi pag-usapan yun lalo't kakakilala lang, at dagdag ni Nobara, mahirap sa isang antisocial gaya niya. Para kay Aoi, ang type mo sa babae, nagsasabi na kung anong klaseng tao ka. Kung boring taste mo, boring ka rin, at ayaw niya sa boring. Excited siya sa Goodwill event at ayaw niyang maging corny ito. Pilit siyang humihingi ng sagot kay Megumi, kaya sinabi nito na gusto lang niya ay matatag ang ugali ng magiging partner. Hindi natuwa si Aoi sa sagot at tinawag siyang boring, sabay banat ng suntok. Gustong tumulong ni Nobara pero niyakap siya mula sa likod ni Mai. Sinabi ni Mai na walang laban si Megumi. At sinabi ni Nobara na mas hindi siya kaakit-akit kaysa sa kapatid niya na ikinainis ni Mai. Nabugbog si Megumi sa labas at sinabing inapakan niya ang kabaitan ni Aoi. Nakilala ni Megumi ang pangalan nito bilang exorcist na mag-isa tumapos sa lahat ng cursed spirits sa Shinjuku to Kyoto Nightline of 100 Demons. May balita na hindi pa nga daw gumamit ng innate technique si Aoi sa pagtalo ng 5 grade 1 at isang special grade curse, pero tinama niya ito at sinabing ginamit niya laban sa special grade. Pinagsama ni Megumi ang No at Toad para lumikha ng lumilipad na palaka mula sa bottomless well technique. Pero kahit ganun, tuloy ang pambubugbog ni Aoi gamit lang brute force. Medyo napatigil siya pero sa huli, sina Panda at Toge ang sumagip kay Megumi. Umalis si Aoi pero nag-iwan ng mensahe para sa mga dating kaklase ni Yuta. Samantala, natamba si Nobara matapos barilin ni Mai. Sinabihan siya na dapat piliin ang laban. Dumating si Maki at nag-away silang magkapatid kung sino ang mas walang silbi. Biglang bumangon si Nobara at nakipagsabunutan kay Mai gamit si Maki bilang distraction. Hiningi niya ang summer uniform ni Mai pero dumating si Aoi para kunin ito at umalis. Kailangan niya ng magmadali para makita ang idol niyang si Takode-chan. Paalis na sila nang mag-iwan si Mai ng inis na mensahe kay Nobara. Naglakad palayo sina Nobara at Maki habang pinag-uusapan na hindi kaya ni Maki gumamit ng cursed energy kaya cursed tools ang gamit niya. Tinanong ni Nobara kung bakit gusto niyang maging sorcerer at sinabi ni Maki na gusto niyang ipamukha sa pamilya niya na mali sila sa pangmamaliit sa kanya. Sa ibang lugar, dumating si Satoru Gojo para makipag-meeting kay Principal Gakuganji. Niloko niya si Aichi para bigyan ng maling schedule si Yaga at magkaoras sila mag-usap. Iniisip ni Gojo na si Gakuganji ang utak ng mga Jujutsu conservatives na nagpatamba kay Yuji. Wala siyang respeto dito, kaya pinaalalahanan siya ng estudyanteng si Kasumi Miwa na magpakabait kahit fan siya ni Gojo.
Sinabi ni Gojo na ang mga unregistered special grade curses at mga estudyanteng may malupit na potensyal ay lalampas sa status at tradisyon ng lumang Jujutsu World. Darating daw ang panahon na mas mataas pa sa special grade at lalaban sila para burahin ang luma nilang sistema. Naiinis si Gakuganji kaya umalis si Gojo matapos sabihing darating si Yaga makalipas pa ang 2 oras. Humingi si Gakuganji ng tsaa kay Miwa pero tumakbo ito para magpa-picture kay Gojo. Sa parehong oras, nakilala ni Aoi ang idol niya sa meet and greet. Isang buwan nang lumipas, 3 sobra ng mutated na bangkay ang natagpuan sa Kineme Cinema Movie Theater. Lumakad palayo si Ma ito mula sa eksena pero napansin siya ng isang lalaking nakakakita sa kanya. Pinapunte sina Yuji Itadori at isa pang sorcerer para imbestigahan ang misteryosong insidente. Sa huli, nakakuha si Miwa ng selfie niya kasama si Gojo, masayang nagpasalamat at bumalik kay Gakuganji. Pero pinaalalahanan siya ng principal na nakalimutan niyang bilhan siya ng tsaa. Sa Sato Sekura High School, may isang estudyanteng si Junpei Yoshino na laging binubuli ng mga kaklase niya. Pinagbibintangan siya na tumitig daw sa dibdib ng girlfriend nila. Sa isip ni Junpei, hindi siya pipindot ng button na papatay sa lahat ng taong kinaiinisan niya, pero kung button na papatay sa lahat ng may galit sa kanya, pipindutin niya ng no hesitation, GG agad. Makalipas ang ilang oras, umabsent si Junpei para manood ng pelikulang Human Earthworm 3 sa sinehan. Bad luck, nandoon din ang mga bully niya. Naalala niya kung paano siya pinagtulungan dati dahil sa isyo kay Tsubasa. Alam niyang ginagamit lang sila ng babae para sa atensyon at nagpapakatanga naman ng mga lalaki dahil gusto lang nila ng landi. Nang sabihin niya to, lalo lang siyang binugbog. Sa sinehan, nainis si Ma ito sa ingay ng mga bully at pinatay sila. Lumapit si Junpei sa mga bangkay at nakita ang sobrang disturbing na itsura nila tapos umalis siya para hanapin si Ma ito. Naabutan niya ito sa eskinita at hinarap. Alam niyang hindi ito normal na tao. Tinanong niya kung kaya rin ba niyang gawin ang ganong bagay. Dumating ang mga awtoridad pero iniwan ang kaso sa Jujutsu Sorcerers. Sina Yuji Itadori at grade isang sorcerer na si Kento Nenomi ang nag-imbestiga. Napansin ni Nenomi ang bakas ng curse technique na nagbago sa mga katawan. Si Yuji, nag-focus at natutong makita ang residuals pero walang praise si Nenomi, strict mode lang. Gusto ni Yuji mag-all out pero sabi ni Nenomi, chill lang, sapat na ang tamang effort. Medyo awkward sila. Ipinagkatiwala ni Satoru Gojo si Yuji kay Nenomi para sa mission na to. Si Nenomi ay dating salaryman na naging sorcerer. Para sa kanya, pangit maging sorcerer pero mas pangit magtrabaho sa kumpanya, so pick your poison. Trust niya si Gojo pero wala siyang respeto dito kasi pasaway sa rules. At para kay Nenomi, hindi pa full sorcerer si Yuji, parang trainee pa lang. Sa kasalukuyan, sinundan ni na Yuji at Nenomi ang bakas hanggang sa bubong. Paglabas nila sa ulan, sinalubong sila ng parang curse, tapos may isa pang lumabas. Hinati ni Nenomi ang laban, isa bawat isa. Ayaw ni Yuji na maliitin siya, pero para kay Nenomi, bata pa siya na kailangan pa ng gabay. Hindi daw pagiging adult ang harapin ng buhay at kamatayan, yung mga maliliit na problema sa buhay ang tunay na nagpapalaki sa tao. Habang lumalaban si Nenomi, inexplain niya ang curse technique niya. Hirap si Yuji makinig habang nakikipaglaban. Tinuro ni Nenomi na may advantage ang paglalabas ng technique parang pack na nagpapalakas ng ability. Pinakita niya ito sa isang mabilis na slash, instant delete ang kalaban. Ngayon si Yuji na lang ang may kalaban. Ipinakita niya ang training niya, kaya na niyang maglagay ng cursed energy sa kamao. Natutunan niya kay Gojo na may delay ang energy niya, kaya nagiging 2 tama ang isang suntok. Ginamit niya ang Divergent Fist at tinapos ang kalaban. Na-impress si Nenomi at nakita niya kung bakit gusto ni Gojo si Yuji. Pero napansin ni Nenomi na hindi pala curse ang mga to. Dinala nila kay Shoko Airi at kinumpirma na dati silang tao na na-mutate ng curse technique tulad ng nangyari sa sinehan. Sinabi ni Shoko na hindi na sila buhay, kaya hindi dapat magilty si Yuji. Pero galit si Yuji sa nangyari at nagulat si Nenomi sa sincerity niya. Para ay motivate siya, sinabi ni Nenomi na niloko lang sila ng kalaban gamit ang residuals. Kaya kailangan na nilang mag-full effort para hanapin ito. Samantala, dinala ni Ma ito si Junpei sa hideout niya at tinuruan tungkol sa curses. Ipinaliwanag niya na galing ito sa collective fear ng tao, hindi lang sa mga multo o yokai, pati sa natural disasters. Si Ma ito mismo ay galing sa galit ng tao sa isa't isa. Kinabukasan, sinabi ni Nenomi na nahanap na niya ang hideout ng target. Pero gusto niyang si Yuji ang mag-follow up sa lead tungkol kay Junpei, ang nag-iisang witness. Sasamahan siya ni Aichi habang si Nenomi ay magpapatuloy sa investigation.
Nahanap nila si Junpei at sinundan gamit ang maliit na curse na nasa loob ng kahon na binalot ng mga talisman. Dati, si Junpei Yoshino ang nagpapatakbo ng movie club sa Sato Sekure High kasama ang ilang kaibigan. Biglang dumating ang mga bully at sinabing kanila na ang room. Pinapalayas nila lahat pero gusto muna kunin ni Junpei ang DVD niya. Nainis ang isang estudyante at sinimulan siyang bugbugin. Natakot at tumakbo ang iba niyang kasama habang si Shoteito at iba pang bully ay sumali pa sa pambubugbog. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap si Junpei kay Maito tungkol sa kasabihang ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi galit kundi pagiging walang pakialam. Ipinakita ni Maito ang mga eksperimento niya. Gamit ang curse technique, kaya niyang baguhin ang anyo ng tao, palakihin o paliitin. Nagulat siya na hindi natakot si Junpei kasi para kay Junpei, alam na niya kung gaano ka-weird at ka-toxic ang mga tao. Ipinaliwanag ni Maito na ang tao ay may kaluluwa, hindi lang basta puso. Para sa kanya, walang tunay na value ang buhay dahil paulit-ulit lang ang cycle nito. Sinabi niya kay Junpei na hindi niya kailangang pigilan ang galit niya, pwede nilang gawin kahit ano gusto nila. Pag-alis ni Junpei, sinusundan siya ni na Aichi at Yuji habang nakadrive ng dahan-dahan. Na-update si Yuji na okay ang mga kaklase niya at nakuha niya ang mission niya. Gagamit siya ng mga mahihinang cursed spirit na tinatawag na flyheads para i-test kung may talent siya sa jujutsu at kung may connection siya sa nangyari sa sinehan. Habang nangyayari to, pumasok si Nanami sa underground hideout ni Maito. Sinabi niya na ayaw niyang pumatay ng tao kahit mutated na kung wala ng pag-asa. Masaya si Maito na may dumating na sorcerer na hindi kasing lakas ni Gojo pero sapat para sa experiments niya. Sagot ni Nanami, tapusin na agad para hindi siya mag-overtime. Nagbakbakan sila at napansin ni Nanami na may pagkakapareho si Maito kay Gojo, parehong chill sa labas pero sobrang lakas sa loob. Nauna si Nanami at nabasag ang braso ni Maito gamit ang teknik niya, biglang nagulat si Curse. Habang lumalaban, nagtanong si Maito kung alin ang nauna, katawan o kaluluwa. Sabi ni Nanami, katawan, pero sabi ni Maito, kaluluwa ang nauna. Para sa kanya, ang katawan ay sumusunod lang sa hugis ng kaluluwa. Kaya niyang baguhin ang anyo ng sarili at ng iba gamit ang teknik niyang idol transfiguration. Samantala, nakita ni Junpei ang teacher niyang si Sato Miura sa labas ng school. Naiinis siya sa sinasabi nito at muntik na siyang umatake. Biglang dumating si Yuji kasama ang flyhead na aksidenteng napakawalan ni Aichi. Gusto ni Yuji makipag-usap kay Junpei pero ipal si teacher. Kaya ginawa ni Yuji ang pinaka-random move, kinuha ang pantalon ng teacher at tumakbo, forsang siya na habulin ito. Naiwan tuloy sina Yuji at Junpei para makapag-usap ng maayos. Sa ilalim, tuloy ang laban ni Nanami at Maito. Napigilan ni Nanami ang mga mutated humans na ginagamit ni Maito. Pero na-realize niya na hindi pabor ang match-up na to para sa kanya. Biglang bumilis si Maito at sinubukang baguhin ang kaluluwa ni Nanami. Buti na lang, instinctively na protektahan ni Nanami ang sarili gamit cursed energy. Nasugatan siya pero hindi na bago. Sabi ni Maito, ilang tama pa at hindi na siya magiging tao. Tumakbo si Nanami sa sewer para magpalipas ng oras hanggang mag-overtime mode siya. Habang papalapit ang 6 o'clock biglang nag-spike ang cursed energy niya, parang nag-power up at nagulat si Maito. Habang pumapasok si Nanami sa overtime, napansin ni Maito na gumagamit siya ng time-based vow para limitahan ang sarili at lumakas pa lalo kapag overtime na. Ibinunyag ni Nanami ang teknik niya, kaya mas lalo siyang lumakas at napilitan si Maito na seryosohin siya. Tumakbo si Nanami ng mabilis habang hinahabol siya ng curse at nag-isip ng dalawang option, pahinain si Maito hanggang maubos ang cursed energy nito o tapusin agad sa isang malakas na atake. Tumalon si Nanami at tinamaan ng pader gamit ang ratio technique. Collapse. Dahil sa lakas ng suntok niya, nabasag ang pader at nagkaroon ng shockwave mula sa cursed energy niya. Umiwas si Maito pero biglang naputol ni Nanami ang paa niya at sinabi na aatras siya. Maya-maya, bumagsak ang mga debris mula sa pader at natabunan si Maito. Samantala, magkasama pa rin sina Yuji at Junpei malapit sa hagdanan sa tabi ng ilog. Sinubukan ni Yuji tawagan si Aichi pero busy ito sa paghuli ng isang flyhead. Habang nag-iisip si Yuji, napansin ni Junpei ang swirly button sa uniform niya at na-realize na sorcerer siya. Diretso nang tinanong ni Yuji ang tungkol sa nangyari sa sinehan pero itinanggi ni Junpei at sinabing kamakailan lang siya nakakakita ng curses. Pinaniwalaan siya ni Yuji at umupo kasama siya. Pinanood sila ni Geto mula sa taas at natuwa na nagkaroon sila ng koneksyon kay Yuji. Nag-usap ang dalawa tungkol sa movies hanggang dumating ang nanay ni Junpei na si Nagi Yoshino at inimbitahan si Yuji sa dinner. Pumunta si Geto sa ilalim para hanapin si Maito at na-impress sa nangyari sa laban.
Masaya si Maito dahil marami siyang natutunan tungkol sa sarili niya. Nahuli ni Aichi ang flyhead at tinawagan si Yuji, nag-aalala na baka madiskubre ni Nanami ang pagiging pabaya niya. Bago niya masando si Yuji, tumawag si Nanami at nagpasando papuntang Jujutsu High para magpagamot kay Shoko. Habang papunta, iniisip ni Nanami kung gaano kadelikado si Maito kahit bata pa itong curse. Sa bahay ni Nagi Yoshino, nag-enjoy sila sa dinner. Nagkwentuhan, kumain, at nagtawanan hanggang makatulog si Nagi. Naalala ni Junpei kung gaano niya kamahal ang nanay niya at mas naging close siya kay Yuji. Balak sana nilang manood ng movie pero dumating si Aichi para sunduin si Yuji. Bago umalis, tinanong ni Junpei kung ano gagawin niya kung mapilitan siyang pumatay. Sinagot ni Yuji na iiwasan niya hanggat kaya dahil mas lalo lang magiging magulo ang halaga ng buhay. Pag-alis ni Yuji, naisip ni Junpei na parang walang puso ang mga tao. Pero dahil may mabubuting tao tulad ni Yuji at ng nanay niya, hindi niya kayang pumatay. Kinagabihan, nagising si Nagi sa dining table at nakita ang isa sa mga daliri ni Sukuna. Dahil dito, may dumating na curse at pinatay siya. Naghanda si Nanami at Yuji para kumilos laban kay Maito, pero ayaw ni Nanami na mapilitan si Yuji na pumatay ng mga mutated humans. Pinabantayan niya si Junpei dahil niloloko ito ni Maito. Ginamit ni Maito ang galit ni Junpei at itinuro ang sisi kay Shota ito. Ang bully niya dati. Bumalik si Junpei sa school suot ang itim na damit ng nanay niya. Pinapanood siya ni Maito at Geto mula sa malayo habang nilagyan ni Maito ng curtain ang buong lugar. Plano nilang gamitin si Junpei para pilitin si Yuji na gumawa ng binding vow kay Sukuna. Sila rin ang naglagay ng Sukuna finger sa bahay ni Junpei. Sa auditorium ng school, nawala ng malay ang lahat ng estudyante pagpasok ni Junpei. Si Shota at ang teacher na si Satomi lang ang gising. Tinanong ni Junpei si Shota kung siya ang naglagay ng daliri sa bahay nila. Pero wala itong alam. Ginamit ni Junpei ang Jujutsu para lasunin ang balat ni Shota at binugbog siya bago buhatin ang katawan nito. Bago niya mapatay si Shota, dumating si Yuji at sumigaw sa kanya kung ano ang nangyayari. Sinabihan lang siya ni Junpei na huwag makialam. Tinawagan ni Yuji si Nanami at sinabi na pupunta siya sa Satosekura High School. Kasama ni Nanami si Takuma Ino sa sewer habang napapalibutan ng mga transfigured humans. Sinabi ni Nanami na hindi siya makakapunta dahil malamang buhay pa ang patch face curse at nasa school kung may curtain doon. Pinahinto niya si Yuji at pinakiusapan si Ino na harapin ang lahat ng kalaban. Ayaw sana ni Ino pero nang banggitin ni Nanami ang rekomendasyon para sa grade 1 promotion, pumayag siya agad. Hindi nakinig si Yuji at tumuloy pa rin. Sinubukan siyang pigilan ni Aichi pero tumakbo na siya papunta sa school. Pagdating niya, nakita niya si Junpei na binubugbog si Shota ito. Naglaban ng dalawa at nahirapan si Yuji sa jellyfish shikigami ni Junpei na Moondregs. Sinasalo ng malambot nitong katawan ang suntok ni Yuji habang nagtatago si Junpei sa loob. Sinabi ni Junpei na huwag siyang pakialaman at walang saysay ang pagliligtas ng kahit sino. Para sa kanya, walang puso ang tao at ilusyon lang ang moralidad. Ginamit ng Moondregs ang tentacles nito para atali si Yuji habang sinasabi ni Junpei na walang karapatan ng iba na pigilan ng pagpatay. Naabot ni Yuji si Junpei mula sa loob ng jellyfish at hinayla siya. Tumakas si Junpei pero sinuntok ni Yuji ang shikigami papunta sa kanya at pareho silang nahulog sa bintana. Sa labas, habang bumabangon si Junpei, naalala niya ang nanay niya at sinabihan si Yuji na tumigil. Tumalon si Yuji pababa at sinubukang tusukin ng jellyfish pero nakaka-counter siya. Naalala niya ang payo ni Gojo na targetan ng user kapag may shikigami. Sinuntok niya si Junpei pabalik sa loob at sinabing puro dahilan lang ang sinasabi nito. Hindi niya kayang sabihin iyon sa nanay niya, pero iginiit ni Junpei na walang puso ang tao. Kung meron man, ibig sabihin may taong samaire sa kanila ng nanay niya. Nalito si Junpei sa tama at mali at umatake ulit gamit ang shikigami. Hinayaan ni Yuji na masaksak siya ng stingers, ikinagulat ni Junpei. Nawawala ang Moondregs at kinausap ni Yuji si Junpei. Pinakalma niya ito at panangakong tutulungan siyang hanapin ang pumatay sa nanay niya. Habang naabot na niya si Junpei, dumating si Maito at ginulo ang lahat. Hindi agad nakilala ni Yuji si Maito kaya nahuli siya at itinulak sa pader. Narealize niya na ito ang curse na sinabi ni Nanami. Sinabihan niya si Junpei na tumakbo. Noong una, naniwala si Junpei na mabuti si Maito pero narealize niyang mali siya. Hinawakan ni Maito ang balikat ni Junpei habang hindi makagalaw si Yuji. Sinabihan niya si Junpei na pareho lang siyang tanga ng mga taong kinaiinisan niya. Ginamit niya ang idol transfiguration para baguhin si Junpei at pilitin siyang labanan si Yuji. Nagmakaawa si Yuji kay Sukuna na tulungan siyang pagalingin si Junpei pero tinanggihan siya.
Nagulat si Maito dahil inaasahan niyang gagamit si Sukuna ng pagkakataon para sa kasunduan. Hindi niya alam na nangyari na ito at nakalimutan na ni Yuji. Tumawa sina Maito at Sukuna habang si Yuji ay napuno ng galit. Naintindihan niya na tunay na curses ang mga ito. Sa huling sandali, humingi ng tulong si Junpei kay Yuji bago tuluyang mamatay. Nawala ang pag-asa ni Yuji na makasama siya sa school. Tumawa si Maito sa nangyari. Sa sobrang galit, sinuntok ni Yuji si Maito ng malakas. Mabilis itong naka-recover at sinabing hindi gagana ang physical attacks pero biglang dumyugo ang ilong niya. Narealize ni Maito na may dalawang kaluluwa sa loob ni Yuji kaya nakikita niya ang soul. Sinabi ni Yuji na papatayin niya si Maito. Sumagot si Maito na dapat exercise ang term. Umatake si Yuji at umiwas si Maito sa pamamagitan ng pagbabago ng katawan. Plano ni Maito na pilitin si Yuji na gumamit kay Sukuna para gumawa sila ng kasunduan. Nagharap sila at parehong alam kung paano papatayin ang isa't isa. Sinuntok ni Yuji si Maito habang ginawa nitong blade ang mga braso niya. Sinira ni Maito ang building habang umaatake. Tumalon si Yuji palabas at inatake siya ng drill arm. Nahawakan ni Yuji pero nagkaroon ito ng spikes. Hindi siya bumitaw kahit nasusugatan at ibinagsak si Maito. Nagpalitan sila ng suntok at sinaksak ni Maito si Yuji. Sinubukan niyang hawakan ang kaluluwa nito pero nagalit si Sukuna at pinagbantaan siya. Sinabi niyang huwag ulitin. Bumalik si Yuji sa sarili at sinabi na hindi siya magpapalit pero papatayin niya si Maito. Paulit-ulit niyang binangga ang ulo nito at nagkaroon siya ng advantage. Biglang lumitaw si Maito sa likod at muntik nang maputol ang ulo ni Yuji pero dumating si Nanami at pinigilan ang atake. Sinabi niyang kakausapin niya si Yuji mamaya at tinanong ang sitwasyon. Sinabi ni Yuji na may 2 taong hindi niya nailigtas. Mas nag-alala si Nanami sa kanya at napansin ang dugo sa ilong ni Maito. Ipinaliwanag niya na hindi gagana ang teknik niya kay Maito pero gumagana ang kay Yuji. Narealize din niya na hindi kayang hawakan ni Maito ang kaluluwa ni Yuji. Magkasama nilang lalabanan ang curse. Handa na sila sa susunod na laban at sinabi ni Nanami na kailangan nilang tapusin ito ngayon. Inaral ni Nanami ang sitwasyon at napagdesisyonan na kailangan nilang gumawa ng openings para sa isa't isa at tapusin agad si Maito. Bilang sagot, naglabas si Maito ng mata sa kanang palad at ginawang blade ang kaliwang braso niya. Nagsimula ang laban at nagpalitan sila ng suntok hanggang maging bola ng spike si Maito. Nagkamali siya dahil na-atake siya mula sa magkabilang side. Tumakas siya sa pamamagitan ng pagiging bata ang anyo. Narealize ng dalawa na nag-iipon muna siya ng cursed energy bago mag-transform. Bumalik si Maito sa normal na anyo dahil delikado sa kanya ang isang suntok ni Yuji. Naglabas siya ng maliliit na transfigured humans at ginamit ang mga ito laban kay Yuji. Habang nangyayari ito, tinarget niya si Nanami. Iniisip niya na hindi kayang patayin ni Yuji ang mga tao kaya nahirapan si Yuji habang hinahabol ng mga mutated na bata. Pinako ni Maito si Nanami sa pader at kinutya si Yuji. Pero para kay Nanami, si Maito ang mali. Dumating si Yuji at nailigtas si Nanami at kinumpirma na natalo niya ang mga kalaban. Dahil alam na nila ang galaw ni Maito, mas madali nilang na-time ang mga atake at na-pressure siya bago pa makapag-transform. Habang palapit siya sa pagkatalo, nakakuha siya ng bagong ideya at ginamit ang domain expansion sa unang pagkakataon. Dinala niya si Nanami sa loob ng domain na self-embodiment of perfection habang si Yuji ay naiwan sa labas. Naintindihan agad ni Nanami ang sitwasyon at alam niyang talo siya sa loob ng domain. Naalala niya ang panahon na huminto siya bilang sorcerer at naging ordinaryong worker. Pero narealize niya na walang natutulungan ng ganong buhay kumpara sa mga simpleng tao na nagbibigay saya sa iba. Bumalik siya bilang sorcerer para makatulong. Sinabi ni Maito na nagpapasalamat siya pero hindi na kailangan ni Nanami iyon. Wala siyang pinagsisisihan. Habang handa na siyang mamatay, binasag ni Yuji ang domain mula sa labas. Dahil mas mahina ang barrier sa labas, napasok niya ito. Dahil dito, napilit si Maito na mahawakan ng kaluluwa ni Sukuna at agad siyang naparusahan. Sinugatan siya ni Sukuna. Nasugatan si Maito at patuloy ang pag-agos ng dugo niya. Kahit naguguluhan, naramdaman ni Yuji ang tamang pagkakataon at umatake. Pinalobo ni Maito ang katawan niya at tinamaan ni Yuji gamit ang Divergent Fist. Pero distraction lang ito at nakatakas si Maito papunta sa sewer. Tinawagan ni Nanami si Takuma Ino at inutusan siyang habulin at tapusin ang mahinang curse. Gusto rin sanang humabol ni Nanami pero bumigay na ang katawan ni Yuji dahil sa mga sugat. Nakabalik si Maito sa ilalim at naisip ang presensya ni Sukuna. Mas mababa ang cursed energy nito pero sobrang lakas ng presensya. Alam ni Maito na kapag nabuhay ng buo si Sukuna, sisikat ang panahon ng curses.
Pero mas nangingibabaw sa kanya ang gusto niyang patayin si Yuji. Plano niyang sirain ang kaluluwa nito sa susunod nilang pagkikita. Pagkagising ni Yuji, nakita niya si Nanami sa morgue. Ipinaliwanag ni Nanami ang nangyari. Sinabi ni Yuji na si Sukuna ang nagligtas kay Nanami. Nakonsensya rin siya sa mga napatay at nalito kung ano ang ibig sabihin ng tamang kamatayan. Sinabi ni Nanami na walang perpektong kamatayan at hindi pare-pareho ang tao. Pero dahil si Yuji ay patuloy na susubok, hiniling lang ni Nanami na huwag siyang mamatay. Kinilala niya si Yuji bilang sorcerer at sinabi na responsibilidad niyang mabuhay para makatulong sa iba. Sa Sato Sekura High School, naglagay ng bagong hakbang laban sa bullying. Nakipag-usap si Sato Omiera kay Shota at inamin nilang pareho silang nagkulang kay Junpei. Sinabi rin na mahuhuli na ang mga gumagawa ng gulo. Pagbalik kina Gojo at Nanami, nag-isip si Yuji at nangako sa sarili na hanggat hindi niya napapatay si Maito, hindi na siya matatalo. Sa isang hot spring sa gitna ng gubat, nagpapahinga si Jago habang nagyoyosi ng pipe. Dumating si Nageto at Maito at naistorbo ang katahimikan. Excited si Maito, hinubad ang damit at tumalon sa tubig, masaya na gumaling na ulit ang katawan ni Jago. Napansin ni Jago na sugatan si Maito at sinabi nito na hindi naging maganda ang nangyari sa laban niya laban sa vessel ni Sukuna. Naisip ni Maito kung mas okay sana kung may hostage sila, pero sinabi ni Geto na kailangang kusang loob ang binding vow. At hindi rin makikipagtrabaho si Sukuna dahil sa ugali niya. Narealize ni Maito na mahalaga si Sukuna kaya mas magandang makuha siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga daliri. Kahit hindi sila kasama sa dulo, basta mabuhay si Sukuna, panalo na ang curses. Handa silang magsakripisyo para dito. Sinabi ni Geto na plano niyang kunin pabalik ang 6 na daliri sa Jujutsu High. Nagtaka si Jago kaya ipinaliwanag ni Geto na delikado ang ginagawa ng Jujutsu High kay Yuji. Pinayagan niyang kunin nila ang mga daliri para magkaroon ng chance na bawiin ito. Sa ibang lugar, kinukulit ni Gojo si Nanami gaya ng usual. Sinabihan siya ni Nanami na panatilihin ang good vibes para kay Yuji. Kahit si Gojo, hindi inasahan na ganun kahirap ang mission. Hindi sinabi ni Nanami kay Yuji ang tungkol sa daliri na naging dahilan ng pagkamatay ng nanay ni Junpei at natuwa si Gojo doon. Pero ipinasa niya ito sa higher-ups dahil alam niyang ibibigay lang ni Gojo kay Yuji. Tinanong din niya kung okay lang bumalik si Yuji at sinabi ni Gojo na magiging okay lang siya. Biglang dumating si Yuji, sobrang excited bumalik sa school, makita ang second years at Kyoto students at makasama ulit ang friends niya. Plano nila ni Gojo na gawing surprise ang pagbalik niya pero para kay Nanami, sapat na ang presence niya. Samantala, nagkita sina Nobara, Megumi, at second years. Nagtaka si Nobara kung bakit hindi sila nag-iimpake para sa Kyoto. Ipinaliwanag ni Panda na ang goodwill event ay laban sa Kyoto, hindi sa Kyoto ginagawa. Sa school ng nanalo ginaganap at dahil nanalo si Yuta Okuso last year, sa Tokyo ito. Dumating ang Kyoto students. Humingi agad si Nobara ng souvenirs at natakot si Momo. Sinabi ni Mike Amaro na baka hindi kayanin ng first years ang laban, pero sinabi ni Noritoshi Kamo na si Megumi ang pinaka-talented sa Zenin family. Dumating din si Utaheim na hinahanap si Gojo. Late ulit si Gojo at nagbigay ng souvenirs sa Kyoto students. Pagdating sa Tokyo students, sinabi niya na buhay si Yuji bilang surprise. Pero imbes na matuwa, nagulat at na-shock sina Megumi at Nobara. Hindi sila masaya at nadismaya si Yuji. Hindi rin pinansin ng Kyoto student si Yuji. Nagulat din si Principal Gaku Gonji at tinukso siya ni Gojo. Galit si Nobara kay Yuji dahil 2 buwan siyang nawala. Nagsorry si Yuji at bumalik sa grupo. Habang pinaparusahan si Gojo, ipinaliwanag ni Principal Yaga ang roles ng laban, Team Battle Spirit Bash Race. Ang unang team na makapatay ng grade 2 curse ang panalo. May kasamang mga grade 3 at mas mababang curses sa field. Kung walang makapatay hanggang sunset, kung sino ang may pinakamaraming exorcism ang panalo. Sa meeting ng Tokyo team, pinaparusahan pa rin ni Nobara si Yuji. Sinabi ni Panda at Toge na hindi na kailangan, kaya naguluhan si Yuji. Ipinaliwanag ni Megumi na ang ability ni Toge ay nagpapalakas ng utos gamit ang cursed energy. Hiningi ni Maki ang Slaughter Demon kay Yuji pero nasira na ito, kaya nagsinungaling siya na nasa kay Gojo pa. Nagplano sila ng strategy at sinabi ni Megumi na kung walang cursed energy, si Yuji ang panalo sa pisikalan. Sa Kyoto team meeting, inutusan ng principal na patayin si Yuji. Kailangan siyang patayin gamit ang cursed energy para hindi na mabuhay ulit. Nainis si Aoi todo at umalis. Nag-alinlangan sina Momo at Kasumi pero sinabi ni Noritoshi na sabay-sabay nilang aatakehin si Yuji. Kasabay nito, nakipagkita si Gojo kay Utaheim tungkol sa posibleng mole sa school na tumutulong sa curses.
Bago magsimula ang event, kinausap ni Megumi si Yuji. Napansin niyang may nangyari at inamin ni Yuji na may nawala sa kanya. Pero okay lang siya at ayaw niyang matalo. Sumang-ayon si Megumi. Handa na ang Tokyo team at pumasok sa battlefield, nangunguna si Yuji. Pero hindi nagustuhan ni Maki at sinipa siya palayo. Habang magsisimula na ang Kyoto Sister School Goodwill event, nagsalita si Gojo sa loudspeaker. Bigla niya itong pinasa kay Utahima na hindi ready magsalita. Medyo na-stutter siya habang nagbibigay ng advice pero agad din siyang pinutol ni Gojo at sinimula na ang event. Parehong team tumakbo papasok sa forest area. Nagtanong si Yuji kung nasaan ang grade 2 curse at sinabi ni Panda na malamang gumagalaw lang ito. Pinaalala ni Maki ang plano nila habang sinusundan nila ang Divine Dogs ni Megumi papunta sa isang mahina na grade 3 curse. Habang aatake na sana sila, biglang sumulpot si Aoi Todo para harapin silang lahat mag-isa. Mabilis kumilos si Yuji at binigyan si Aoi ng flying knee sa mukha. Umalis sina Megumi at Maki sa isang direction habang sina Nobara, Toge, at Panda naman sa kabila. Plano talaga na si Yuji ang mag-delay kay Aoi gamit ang lakas niya. Pero kung lalaban siya, gusto niya manalo. Agad nakabawi si Aoi at gumanti ng malakas na suntok. Nasira pati yung grade 3 curse at lumipad si Yuji, tumama sa mga puno. Bago pa makabangon si Yuji, tinapakan na ni Aoi ang mukha niya hanggang parang nawalan siya ng malay. Aalis na sana si Aoi pero nagulat siya nang tumayo ulit si Yuji. Naiinis si Yuji at sinigawan siya dahil baka lalo siyang naging bobo. Sagot ni Aoi okay lang kasi gusto daw ni Takode-chan ng mga ganun. Sinabi ni Yuji na di siya fan ng idols, kaya tinanong siya ni Aoi kung anong type niya sa babae. Nagulat si Aoi nang sabihin ni Yuji na gusto niya matangkad na babae na may malaking puwet. Same sila. Biglang nagkaroon ng fake memory si Aoi na parang best friend sila ni Yuji noon. Kahit hindi naman totoo, feeling niya legit. Naiyak pa siya bigla habang si Yuji nagtataka lang. Pero naputol ang moment nila nang i-ambush si Yuji ng buong Kyoto team. Naiwasan ni Yuji ang bala ni Mai at sword ni Kasumi pero napalibutan siya. Doon niya na-realize na gusto talaga siyang patayin ng Kyoto team. Nainis si Aoi sa panggugulo ng teammates niya kaya pumalakpak siya at ginamit ang teknik niya. Nagpalit-palit ang pwesto ng lahat at nailigtas si Yuji. Hinarap ni Aoi si Noritoshi at pinaalis sila. Pumayag si Noritoshi basta patayin ni Aoi si Yuji tapos umalis silang lahat. Sinabi lang ni Aoi na hindi siya magpipigil kahit best friend pa niya si Yuji. Samantala, si Momo nagbabantay sa taas at nagbibigay info. Biglang sumulpot si No ni Megumi at tinamaan siya ng kuryente, nalaglag siya mula sa ere. Napansin agad ito ni Noritoshi at pinapunte sina Mai at Mekamaru para kunin si Momo. Pagkahiwalay nila, inatake sina Noritoshi at Kasumi ni Megumi at Maki. Nagbanggaan ang tonfa ni Megumi at bow ni Noritoshi. Tinanong ni Megumi kung pinapatay ba nila si Yuji. Napansin din ni Panda at Megumi na paikat-ikot ang Kyoto team sa area ni Yuji kaya bumalik sila para tulungan siya habang si Toge tuloy lang sa paghahanap ng curse. Habang nagpapahinga si Momo sa puno, dumating sina Panda at Nobara at inaasar siya sa baba. Sa kabilang side, tinanggi ni Noritoshi na may dahilan siya para patayin si Yuji pero sinabi ni Megumi na may dahilan ang mga big sorcerer families para patayin ang vessel ni Sukuna. Naglalaban na sina Aoi at Yuji, nagpapalitan ng suntok na parang equal na sila. Na-impress si Aoi sa lakas, tibay, at diskarte ni Yuji. Pero napansin niya mali ang paggamit ni Yuji ng Divergent Fist. Sumigaw siya ng sobrang lakas na mali ito, rinig ng lahat sa battlefield. Napansin ni Maki ang sigaw at na-realize na si Aoi ang dahilan kung bakit buhay pa si Yuji. Nagsorry si Kasumi sa ginagawa ng team nila at sinabi na sumasali siya para mapansin ng higher level sorcerers. Gusto niyang ma-promote para kumita ng mas malaki para sa pamilya niya. Tinanong ni Aoi si Yuji kung okay lang ba sa kanya na mahina at umaasa lang sa Divergent Fist. Sa una wala siyang pake, pero sinabi ni Yuji na ayaw niyang manatiling mahina. Na-impress si Aoi at sinabi na tama ang sagot niya. Hindi pwedeng mas mabilis ang kamay kaysa sa mata. Kailangan matrain ang mata para makita ang mali para ang kamay makagawa ng solid na output. Applicable ito sa maraming bagay, pati sa Jujutsu. Yung may matalas na observation, mas lalayo ang mararating. Si Yuji tuloy-tuloy ang improve habang lumalaban kay Aoi. Nai-impress si Aoi, halos nai-enjoy pa niya yung lakas ni Yuji. Pero kulang pa rin. Biglang pinahinto ni Aoi ang laban para pag-usapan ng Divergent Fist. Malakas daw ito pero hindi sapat laban sa special grade. Gumagana ito dahil sa delayed cursed energy ni Yuji dahil sa bilis niya. Tinuruan ni Aoi si Yuji na dapat sabay ang cursed energy at suntok sakto sa impact. Para magawa yon, kailangan maayos ang flow ng cursed energy sa buong katawan. Hindi lang sa tiyan o isang part.
Dapat isipin ang sarili bilang buo, isip, katawan, at kaluluwa. Simple pero madalas nakakalimutan. Dahil dito, nagkaroon si Eugene ng big upgrade. Nagpasalamat siya kay Aoi at binalot ang buong katawan niya ng cursed energy. Ginawa rin ito ni Aoi at ready na ulit sila magbanggaan. Sa utak ni Aoi, best friends sila, kaya mas ganado siya. Basta mabuhay si Yuji, mas lalakas pa siya. Habang ito nangyayari, inaasar ni na Nobara at Panda si Momo na nasa puno pa rin. Tinanong ni Nobara kung pinatay ba nila si Yuji, nagulat si Momo. Sabi ni Nobara okay lang kasi babawi siya kina Mai o dun sa Tinken. Biglang binaril si Panda mula sa likod ni Mech Amaro na na-offend sa tawag. Sabi ni Momo siya na bahala kay Nobara. Pero biglang bumangon si Panda at tinamaan si Mech Amaro. Sabi niya pareho silang cursed corpses kaya chill lang dapat. Mas lalong na-offend si Mech Amaro at nag-full power gamit ang Ultra Spin. Sobrang bilis niyang umatake pero nag-miss. Realize ni Panda kailangan niya tapusin agad para matulungan si Nobara. Tinanong niya rank ni Mech Amaro at nalaman na semi-grade isa din siya. Nag-ultra cannon si Mech Amaro pero na-block ni Panda gamit cursed energy. Ang cursed corpse ay bagay na may curse sa loob. Si Panda special case, masterpiece ni Yaga. Hindi siya simpleng panda, mutated cursed corpse siya. Sa close combat, binugbog niya si Mech Amaro gamit unpredictable moves. Napansin niya na hindi si Mech Amaro mismo ang gumagalaw kundi may controller. Si Koki Chimuta ang kumokontrol, may heavenly restriction kaya mahina katawan niya. Naiinggit siya kay Panda na malaya gumalaw. Dahil sa galit, ginamit niya strongest move niya, ultimate cannon. Akala niya panalo na, pero lumabas si Panda sa usok gamit ang bagong form, Gorilla Mode. May 3 core si Panda, hindi lang isa. Yung iba parang kapatid niya. Kapag kailangan niya, nagbibigay sila ng lakas. Sa Gorilla Mode, nabasag niya depensa ni Mech Amaro at pinalipad ito. May special ability ito na unblockable drumming beat, tumatago sa loob ang damage. Isang hit pa, GG na si Mech Amaro. Pero paubos na energy ni Panda. Nagpatuloy ang laban sa taas ng buildings. Gumamit si Mech Amaro ng tile para ma-distract si Panda. Tapos umatake sa likod kung saan malakas ang cursed energy. Akala niya panalo ulit, pero nag-fake si Panda ng core position gamit energy control. Nahawakan niya ang braso ni Mech Amaro at tinapos ang laban gamit malakas na palm strike, wasak si Mech Amaro. Natalo si Kokichi dahil minamaliit niya ang puppets. Gusto sana ni Panda magkaintindihan sila. Hindi siya naiinggit sa tao. Kahit weird ang tao para sa kanya, may mga bagay pa rin siyang gusto sa kanila. Hindi dahilan ng hirap para maging tama si Kokichi. Hindi rin sila magkaaway. Nag-offer pa si Panda ng tulong sa future bago umalis. Naalala ni Kokichi ang mga kaibigan niya at gusto rin niyang makasama sila. Bago tuluyang umalis si Panda, humiram pa siya ng phone ni Mech Amaro. Sa kabilang side, naglalaban sina Kasumi at Maki, at doon na-realize ni Kasumi kung gaano kalakas si Maki. Naalala ni Kasumi nung tinanong niya si Mai tungkol kay Maki habang nagte-training sila para sa Goodwill event. Sabi ni Mai mahina daw si Maki at forever grade 4 lang, kaya napa-relief si Kasumi noon. Pero sa present, naglalaban na sila ni Maki at ibang level pala ito. Sobrang lakas ni Maki at madaling na-overpower si Kasumi hanggang masipa siya papunta sa ilog. Napilitan si Kasumi gumanti kaya inactivate niya ang simple domain habang papalapit si Maki. Pero nabasa agad ni Maki ang galaw niya at sinira ang sariling spear. Tinapon niya ang kalahati nito at isang kanay bilang distraction, napagalaw si Kasumi at na-cancel ang domain niya. Lumapit si Maki, dinisarm si Kasumi at kinuha ang espada niya. Habang pinapanood sila gamit ang uwak, sinabi ni Maymay na dapat ma-promote na agad si Maki. Sumang-ayon si Gojo pero sabi niya mahirap dahil sa Zenin family. Nagtanong din siya bakit shaky ang footage kay Yuji, sabi ni Maymay pabago bago ang animals at hindi niya binabantayan si Yuji. Tinanong ni Gojo kung sino sinusuportahan niya. Sagot niya pera lang. Kahit may plano ang Kyoto, naniniwala si Gojo na hindi na basta-basta matatalo si Yuji. Samantala, hirap si Nobara habulin si Momo na lumilipad gamit ang Wallace. Tinamaan siya ng hangin na may cursed energy at pati yung Wallace tumama sa mukha niya. Pagbalik sa ere, sinabi ni Momo na mas mahirap maging female sorcerer tulad ni Mai. May pressure siya sa Zenin family pero walang pake si Nobara. Tuloy lang siya sa pag-atake gamit pako habang umiilag si Momo at bumabawi ng hangin. Pero hindi sapat lakas ng hangin para iangat si Nobara dahil sa training niya kay Panda. At nag-aalala si Momo baka biglang sumulpot si Toge. Pinagpatuloy ni Momo ang kwento tungkol sa hirap ni Mai bilang failure ng Zenin family at sinabi niyang kaibigan niya ang curses. Naiinis si Nobara at tinanggihan lahat ng sinasabi niya.
Hindi dahilan ng malas para maging masama at hindi rin obligasyon ng swerte na maging mabait. Pareho sila ng pinagdaanan ni Maki pero magkaiba sila. Ayaw ay excuse ni Nobara ang actions ni Mai at sinabihan si Momo isipin ng taong tinuturing na nilang curse. Umatake si Nobara gamit ang straw doll technique, hairpin, pinasabog ang mga pako na tumama sa paligid. Dahil sa explosion at pagbagsak ng mga puno, nahirapan gumalaw si Momo. Ginamit ni Nobara ang chance para tumalon at kumapit sa Wallace. Sinabi niya gusto niya sarili niya kapag malakas siya at maganda, full confidence mode. Ginamit niya ang straw doll technique, resonance para mawala kontrol ni Momo sa Wallace at bumagsak ito. Binugbog ni Nobara si Momo gamit martilyo pero bigla siyang tinamaan sa ulo ng rubber bullet na may cursed energy at na-knockout siya. Si Mai ang bumaril at tinawagan si Momo para sabihing baka talo na si Mechamaru. Pagkatapos, dumating si Maki para harapin si Mai sa mga puno. Sinabihan niya si Mai tumawag ng backup pero gusto ni Mai solo fight. Naalala ni Maki ang sinabi ni Yuji at Nobara tungkol sa lakas niya. Sinubukan niyang mag-focus pero na-inspire din siya. Nainis si Mai sa ngiti ni Maki at nagpaputok siya pero naputol lang ni Maki ang mga bala at naiwasan lahat. Sa close range, madaling na-overpower ni Maki si Mai. Alam ni Mai na may meron si Maki na wala siya. Naalala niya yung Zenin household na minamaliit siya dahil wala siyang curse technique. Nakikita niya ang curses at natatakot pero si Maki hindi natatakot at diretso sa goal. Umalis si Maki sa clan kahit nangako siya na hindi niya iiwan si Mai. Tapos bumalik para maging head. Para kay Mai, sinungaling si Maki at galit siya dito. Nagpatuloy ang laban at napilit ni Maki si Mai gamitin lahat ng bala niya. Lumapit si Maki pero bluff pala yun. May secret si Mai, may innate technique siya na construction. Kaya niyang gumawa ng bagay mula sa wala gamit cursed energy pero sobrang draining. Limit niya isang bala lang per day. Pinakawalan niya ito at muntik tumama kay Maki, pero nahuli ito ni Maki gamit kamay niya dahil sa bilis niya. Alam ni Mai na may heavenly restriction si Maki, halos walang cursed energy pero sobrang lakas ng katawan. Hindi ito kinilala ng Zenin family. Tinanong ni Mai bakit siya umalis at sinabi na sana pareho silang bumagsak. Hindi kaya ni Maki ang ganong buhay kaya umalis siya. Nagsorry siya pero nangako siya noon na hindi iiwan si Mai. Pag-alis ni Maki sa area, galit pa rin si Mai at tingin niya sinungaling pa rin ang kapatid niya. Tumatakbo si Megumi sa loob ng temple habang hinahabol ng mga arrow na may cursed energy. Naiiwasan niya karamihan habang sumasabog sa paligid pero tuloy-tuloy ang pagbaril ni Noritoshi. May dalawang arrow na napunta sa likod ni Megumi pero nahuli ng mga palaka niya gamit ang dila. Binali ni Megumi ang dulo ng isang arrow at ikinalat ang dugo sa pader. Naintindihan niya na kayang baguhin ni Noritoshi ang trajectory ng arrow kahit hindi sumusunod sa normal na physics. Sinabi ni Noritoshi na huwag siyang maliitin at hiniling na mag-summon si Megumi ng panibagong Shikigami. Pero busy pa ang Divine Dog ni Megumi sa ibang ginagawa. Sabi ni Megumi hindi siya tutulong kung mahimatay si Noritoshi sa blood loss, pero sabi ni Noritoshi prepared na ang mga arrow niya. Pareho nilang alam ang teknik ng isa't isa dahil sa koneksyon nila sa Big Three Sorcerer families. Si Megumi may 10 Shadows technique ng Zenin, kaya niyang mag-summon ng iba't ibang Shikigami gamit ang anino. Si Noritoshi naman may blood manipulation ng kamo, kontrolado niya ang sarili niyang dugo. Ginamit ni Noritoshi ang huling arrow para sirain ang kisame bilang distraction. Mabilis siyang bumaba at sumuntok kay Megumi. Na-block ni Megumi gamit tonfa pero napaatras siya sa lakas. Nagulat siya sa power ni Noritoshi na tuloy-tuloy ang atake at nasira pa ang tonfa niya kahit may defense. Ipinaliwanag ni Noritoshi na kaya niyang palakasin katawan niya gamit dugo, parang nakadopang. Sa kabilang side, nalungkot si Kasumi kasi nawala espada niya. Wala si Maki kaya hindi niya makuha. Feeling useless siya. Bigla siyang tinawagan ni Mechamaru pero si Togi pala ang nasa kabilang side. Inutusan siyang matulog. Na-unlock niya ang phone gamit ang naputol na braso ni Mechamaru at ginabayan siya ng Divine Dog ni Megumi. Pagkatapos, pinabalik niya ang aso at napansin ang malakas na presence. Sa observation room, naghahanda si Utahima para puntahan si Kasumi. Naalala ni Gakuganji na nag-assign siya ng curse para patayin si Yuji. Lumabas ang curse na yon kay Toge pero agad itong napatay ng special grade na si Hanami. Kasabay nito, pumasok din sa school si Ito at isang curse user na si Juzo, ready na ang plano nila. Noong bata pa si Noritoshi, natutunan niyang kailangan niyang maging heir ng Kamo family para protektahan ng nanay niya. Anak siya sa labas pero dahil nakuha niya ang blood manipulation, ginawa siyang tagapagmana. Sa present, nag-close combat siya kay Megumi hanggang masira ang huling tonfa nito. Sinabi niyang mahalaga ang Shikigami users na marunong lumaban sa malapitan.
Proud siya, pero hindi gets ni Megumi bakit parang close sila. May simpatya si Noritoshi kay Megumi dahil pareho daw silang naglilingkod sa Big Three families. Gusto niyang patayin si Yuji para maging tamang heir. Sabi niya pareho sila, pero tinanggihan nito ni Megumi. Wala siyang pake sa Zenin family at gusto lang niyang sundin ang sarili niyang paniniwala para tumulong sa iba. Kung hindi sila magkaintindihan, maglalaban na lang sila. Biglang may lumabas na palaka sa likod ni Noritoshi, distraction lang pala. Paglingon niya, nawala ito at nagkaroon ng time si Megumi para i-summon ang bago niyang Shikigami, Max Elephant. Tinarget ito ni Noritoshi pero binahan ng tubig ang hallway at tinangay siya palabas. Sa labas, alam ni Noritoshi susunod na galaw ni Megumi. Lumabas si No at tinamaan siya ng kuryente na mas lumakas dahil sa tubig. Pinilit ni Noritoshi kumilos at ginamit ang Crimson Binding para pigilan si No. Ayaw magpatalo ng dalawa kaya sabay silang sumugod pero biglang na-interrupt ng malaking mga sanga. Habang tumatakbo si Toge, inutusan niya sina Megumi at Noritoshi na tumakas. Kasabay nito, nag-read ang mga talisman ng event. Narealize ng faculty na may ibang cursed energy na pumatay sa mga curse, ibig sabihin may unexpected na nangyari. Umalis si Yaga para tingnan si Master Tengen, iniwan sina Gojo at Gakuganji para protektahan ang students. Si Meimei naman bahala sa communication. Tumakbo ang mga estudyante palayo sa mga sanga ni Hanami pero na-corner pa rin sila. Si Juzo gumamit ng cursed object para gumawa ng special curtain. Hindi nakapasok agad sina Gojo, Gakuganji, at Utahima dahil sa barrier. Napansin ni Gojo na siya lang ang hindi pinapapasok. Pinapante niya ang dalawa sa loob kung saan nakasalubong nila si Juzo. Akala ni Juzo si Gojo ang lalaban sa kanya. Kinuha ni Gakuganji ang gitar niya at pinapante si Utahima para iligtas ang students. Nakilala ni Megumi si Hanami base sa drawing ni Gojo. Tinry niyang tumawag pero sinira ni Hanami ang phone niya at mabilis itong umatake. Ginamit ni Toge ang cursed speech para pigilan siya. Nakipag-usap si Hanami sa isip nila at sinabi na gusto lang niyang protektahan ang mundo. Gusto niyang mamatay ang mga sorcerer at maging parte ng kalikasan. Sina Megumi, Toge, at Noritoshi ay tumatakbo sa loob ng isang building habang hinahabol ng mga ugat ni Hanami. Si Toge tuloy-tuloy ginagamit ang cursed speech para pigilan si Hanami habang lumalayo sila. Tinitingnan siya ni Megumi habang umiinom ng gamot para sa lalamunan. Lumapit si Hanami at tinire sila gamit ang mga kahoy na bola na naglalabas ng matutulis na sibat. Inutusan ni Toge si Hanami na tumigil at napahinto ito. Sumunod si Noritoshi gamit ang blood manipulation, convergence piercing blood. Ngayong beses, nasugatan ni Noritoshi si Hanami matapos tamaan ng mga sanga sa mukha nito. Tumakbo ulit ang tatlo habang iniisip ni Noritoshi ang plano. Pipigilan ni Toge si Hanami, tapos aatake sina Noritoshi at Megumi, saka tatakbo ulit palayo. Target nila makatakas palabas ng barrier o makahanap ng kakampi. Hinabol sila ni Hanami palabas at pinadala ni Megumi si No para umatake, umaasa na pipigilan ni Toge si Hanami. Pero bumigay na ang lalamunan ni Toge dahil sa strain ng cursed speech laban sa mas malakas na kalaban. Dahil wala ng support, pinuruhan si Noritoshi at binagsak sa lupa. Hinayla siya ni Megumi bago pa siya matuhog. Bago pa kumilos si Megumi, sumabak si Maki mag-isa laban kay Hanami. Bago sila magkalapit, ginamit ni Toge ang natitirang lakas para paatrasin si Hanami. Nataman si Hanami pero hindi natalo at napalayo lang. Biglang sumulpot si Maki sa likod niya gamit ang espada ni Kozumi. Sabi ni Hanami hindi siya matatamaan ng ganong blade at hinarang ito na bali ang espada. Pero nagkaroon ng opening at umatake si Megumi gamit ang black blade niya at nataman ang sanga sa mukha ni Hanami. Nalaman nila ang weak point pero agad itong nag-heal. Sinabi ni Maki na may mas malakas pa siyang gamit at naglabas si Megumi ng 3-section staff mula sa shadow at ibinigay kay Maki, ang Playful Cloud. Isang hampas lang, pinadpad si Hanami palayo. Tumakbo si Megumi sa gubat at pinatawag ang Divine Dog Totality. Nasugatan nito ang braso ni Hanami at sumunod si Maki para umatake. Hinarang ni Hanami pero napansin na iba na ang weapon ni Maki. Biglang sumulpot si Megumi at umatake mula sa likod, tapos nagpalit ulit sila ng armas at naputol ang mga sanga sa mata ni Hanami. Mukhang effective, pero biglang may tumubong cursed bud sa tiyan ni Megumi na sumisipsip ng cursed energy kaya hindi siya makagamit ng jujutsu. Nag-alala si Maki at nabuksan ang depensa niya, kaya natuhag ang braso niya. Sinabi ni Hanami na laging vulnerable ang sorcerers kapag may nasasaktan na kakampi. Nawala ng Divine Dog at mabilis na nakontrol si Maki. Pinipilit ni Megumi gumawa ng paraan pero sinabi ni Maki na oras na para magpalit. Sakto, bumagsak sina Yuji at Aoi todo mula sa taas para iligtas si Maki.
Samantala, si Momo iniligtas sina Toge at Noritoshi gamit ang lumilipad niyang Wallace. Sabi niya isang bagay sigurado kay Todo, sobrang lakas nito. Pinipigilan ni Megumi sila pero sabi ni Yuji okay lang. Dinala ni Panda si Megumi at Maki palayo. Sinabi ni Aoi na hindi siya tutulong hanggat hindi nagba-Black Flash si Yuji. Napansin ni Hanami na si Yuji ang vessel ni Sukuna at inisip ang lakas ni Todo. Mas mababa cursed energy ni Todo pero may kakaibang aura siya. Sinimulan ni Yuji ang laban at tinanong kung kilala ni Hanami ang curse na may tahi-tahing mukha, sabay atake. Nakahanap siya ng opening pero naalala niya sina Megumi at Junpei kaya pamaalya ang Black Flash. Sinampal siya ni Aoi at sinabihan na huwag puro galit. Tinulungan niya si Yuji mag-focus ulit at kinilala siya bilang best friend. Ang Black Flash ay nangyayari kapag tumama ang cursed energy kasabay ng physical heat sa sobrang bilis. Mas malakas ito ng sobra kumpara sa normal heat. Hindi ito kayang gawin kahit kailan basta-basta. Ibang level ang naka-experience nito. Nag-focus si Yuji ng todo, tumulo palaway niya, pero bago pa bumagsak sa lupa, bigla siyang sumugod at tinamaan si Hanami gamit ang Black Flash. Natuwa si Aoi at sinabi na lumakas na si Yuji. Nagulat si Yuji sa dami ng cursed energy niya at ipinaliwanag ni Aoi na ngayon lang niya naintindihan kung paano gamitin ito ng tama. Parang dati nagluluto siya ng basta-basta, ngayon marunong na siya. Napansin ni Hanami ang lakas ni Yuji at nag-heal ulit, handa na sa next round. Sabay pamwesto sina Yuji at Aoi at ready na ulit. Sinabi nila oras na para magluto. Ipinakita ni Hanami ang kaliwang braso at naging seryoso na rin. Naglabas si Hanami ng malalaking ugat na umatake sa kanila. Malayo ang range. Bumagal ang speed pero nakalapit sila at sabay umatake. Susunod sana sila pero biglang nawala ang mga ugat at nawalan sila ng balance. Nahulog sila pero ginamit nila ang paa ng isa't isa para umiwas sa next attack. Napabilib si Hanami at naalala ang sinabi sa kanya na sundin ang instinct niya bilang curse. Nagpatuloy ang laban sa lupa habang nagbabatuhan ng suntok sina Yuji at Hanami. Sumunod si Aoi para tumulong. Habang lumalala ang laban, sinabi ni Hanami na nag-e-enjoy siya. Sa gitna ng intense fight, nagdesisyon si Aoi na oras na para gamitin ang curse technique niya. Noong grade 3 pa lang si Aoi Todo, binugbog niya ang isang high schooler at inupuan habang sinasabing boring ang buhay. Maya-maya, may babaeng may curse na umiikot sa kanya na lumapit at nagtanong kung anong type niya sa babae. Pagkakita pa lang niya, ramdam na ni Aoi na hindi na magiging boring ang buhay niya. Balik sa kasalukuyan, tuloy ang laban ni Aoi at Yuji laban kay Hanami. Sinabi ni Todo kay Yuji na magtiwala lang habang ina-analyze niya ang galaw ng kalaban at nakita niya na may chance silang manalo. Habang sabay silang sumugod, nahuli ang paa ni Aoi ng mga ugat ni Hanami at ibinato siya papunta sa mga spike. Tatakbo sana si Yuji para iligtas siya pero hinarang siya ni Hanami. Akala ni Hanami tapos na si Aoi pero biglang gumana ang teknik ni Todo na boogie-woogie. Si Hanami ang natuhag sa spike imbes na si Aoi. Nagulat si Yuji nang makita si Aoi sa tabi niya habang nagre-recover si Hanami at napansin na simple lang ang teknik ni Todo pero sobrang hassle kalaban. Sumugod ulit sila at paulit-ulit ginagamit ni Aoi ang boogie-woogie para magpalit-palit sila ng pwesto ni Yuji. Tuloy-tuloy ang suntok nila kay Hanami at hindi ito makawala. Akala ni Hanami gagamit ulit si Todo ng technique pero biglang tinamaan siya ng 4 na sunod-sunod na Black Flash ni Yuji. Nagpatuloy ang laban. Pinagpapalit ni Aoi ang pwesto ni Hanami at Yuji kaya nagkakasuntukan sila ng diretso. Napansin ni Yuji na nasasanay na si Hanami sa galaw ni Todo. Dahil sa 4 na Black Flash, humina si Hanami at iniisip ni Aoi kung paano siya tuluyang matatapos. Ginamit ulit ni Aoi ang boogie-woogie at pinrotektahan si Yuji laban sa Cursed Buds. Biglang naisip ni Aoi ang idol niyang si Takode-chan at ang sinabi tungkol sa nangyari kay Megumi. Dahil dito, pinatay niya sandali ang Cursed Energy Defense niya, nagulat si Hanami. Napaisip si Aoi na kailangan niyang magpasalamat kay Takode-chan sa susunod na event. Tuloy-tuloy nilang tinulak si Hanami pabalik sa ilog kung saan nagsimula ang laban. Naalala ni Aoi ang sinabi ni Megumi tungkol sa Playful Cloud na nasa ilog at ang mga sanga sa mukha ni Hanami bilang weak spot. Ginamit ni Aoi ang boogie-woogie at pinalit si Yuji sa Playful Cloud. Samantala, sinipsip ni Hanami ang life force ng mga halaman para gawing cursed energy sa bulaklak sa balikat niya. Papalapit si Yuji pero pinatigil siya ni Aoi habang si Hanami ay magdo-domain expansion na sana. Biglang nawala ang curtain at lumitaw si Gojo na lumulutang sa taas. Sa ibang lugar, lumalaban si Gaku Gonji laban kay Juzo Kumiya. Gumamit siya ng sound waves at napansin ni Juzo na mid-range fighter si Gaku Gonji. Si Uta Hime tumatakbo habang nasa phone pero biglang inatake ni Harute Shigimo mula sa likod.
Habang tinatanong siya ni Haruta, dumating sina Nobara at Mai para tumulong. Tuwa si Haruta dahil maraming babae. Biglang nawala ang curtain at tumakbo siya agad. Balik sa laban, nakita ni Yuji si Gojo sa taas at nagulat. Napansin ni Gojo ang paglakas ni Yuji at okay lang sa kanya na si Aoi ang kasama nito. Hindi siya sumali agad at pumunta kay Juzo. Sinabihan siya ni Gakuganji na huwag patayin si Juzo pero agad pinutol ni Gojo ang mga braso at paa nito. Pinagpagamot niya ito para ma-interrogate. Napansin din niya na tumakas na ang ibang kalaban at malamang susunod si Hanami. Susugod sana si Yuji pero pinigilan siya ni Aoi dahil baka madamay siya. Nag-decide si Gojo na tapusin na ito at pinagsama ang blue at red para gumawa ng hollow technique. Purple. Dahil sa lakas ng attack, hindi sure si Aoi kung buhay pa si Hanami. Samantala, si Ma ito nakakuha ng Cursed Womb, Death Painting 1-3 at isang daliri ni Sukuna. Habang umaalis, napansin niya ang mga patay na staff at sinabi na tapos na ang mission niya. Si Harute Shigimo naglalakad sa underground cave habang iniisip na wala siyang masyadong nagawa sa invasion. Biglang bumagsak si Hanami mula sa kisame at mukhang pagod na pagod. Napansin ni Haruta na drained na si Hanami kaya gusto niya sana itong tapusin pero dumating si Ma ito at pinigilan siya. Tinanong ni Haruta kung tapos na ang mission at oo ang sagot. Sa flashback, kinausap ni Geto sina Ma ito, Hanami, at Jago tungkol sa barrier ni Tengen na nag-iiba ng pwesto araw-araw. Nagtanong si Jago kung sino si Tengen at sinabi ni Geto na isa itong immortal na sorcerer. Natuwa si Jago at tinanong kung sino mas malakas, si Tengen o si Gojo. Sinabi ni Geto na hindi nila kailangang mag-alala kay Tengen. Tinanong ni Hanami kung bakit hindi na lang isil si Gojo agad pero sinabi ni Geto na ayaw nilang ma-distract siya sa main plan ni Ma ito. May estudyante na parang trigger kay Sukuna at kapag pinatay iyon, masisira ang plano nila. Naisip ni Jago na kidnapin si Yuji pero sinabi ni Geto na parang bomba si Sukuna para sa lahat. Balik sa kasalukuyan, nasa cave sina Ma ito at Hanami. Tinulungan ni Ma ito si Hanami tumayo. Sinabi ni Hanami na mahirap pigilan ang urge pumatay at natuwa si Ma ito dahil mas nagiging tunay na curse na siya. Sa Tokyo Jujutsu High, binabasa ni Aichi ang listahan ng mga nasawi at kinumpirma na si Ma ito ang may gawa at siya rin ang kumuha ng cursed objects. Tinanong ni Utahima kung sasabihin ba sa students pero sinabi ni Yaga na sa higher ups lang muna. Tinanong ni Yaga kung may nakuha silang info kay Juzo pero wala itong silbi at sinabi lang na niloko siya ng isang white-haired monk. Tinanong si Gojo kung may idea siya pero wala siyang sagot. Tinanong kung paano nila nalusutan ang barrier ni Tengen at sinabi ni Gojo na dahil ito sa curse na kalaban ng students. Hindi gumagana ang barrier sa plants at pangtago lang ito, hindi pang-protect. Dahil sa nangyari, gusto sana ng principals na i-cancel ang goodwill event pero sinabi ni Gojo na hindi sila ang magde-decide. Sa Healing Ward, binisita ni na Yuji at Nobara si Megumi habang kumakain. Tinanong ni Nobara tungkol kay Yuji at Aoi pero sabi ni Yuji hindi siya normal noon. Masaya si Yuji na okay si Megumi at nakakakain na ulit siya. Nagreklamo si Megumi pero sinabihan siya ni Nobara na no reklamo. Sinabi ni Megumi na mas madali siyang gumaling dahil ubos ang cursed energy niya kaya natanggal ang cursed bud. Napansin din niya na lumakas si Yuji at sinabi na hahabulin niya siya. Biglang dumating si Aoi sa gitna nila at sinabi na expected niya yon. Pagkakita ni Yuji, tumakbo agad siya habang hinahabol siya ni Aoi. Sinabi ni Yuji na hindi niya ma-explain ang nangyari sa kanila. Kinabukasan, nag-meeting ang students kung itutuloy ang event. Marami ang nagdadalawang isip pero nagsalita si Aoi at nagbigay ng solid na dahilan kaya pumayag ang lahat. Tinanggal ni Gojo ang individual event at pinapili si Yuji ng team event. Napili niya baseball. Nagulat ang principals pero tuloy pa rin. Nagsimula ang baseball. Si Kasumi ang unang batter habang nag-aaway sina Utahima at Momo tungkol sa rules. Sumunod si Noritoshi at tinanong si Yuji kung bakit siya naging sorcerer. Sagot ni Yuji gusto niyang tumulong at hindi mamatay mag-isa. Naiintindihan ito ni Noritoshi dahil gusto rin niyang tulungan ang nanay niya. Dahil dito, hindi siya pumalo at na-strike out agad. Nagpalit ang teams at si Nobara ang batter habang si Mech Amaro ang pitcher. Naiinis si Nobara kaya kinausap si Mai pero nakapalo pa rin siya. Nag-sacrifice si Megumi para maka-advance si Nobara at sinundan ni na Panda at Maki. Mukhang nakascore sila pero nahuli ni Momo gamit ang Wallace, kaya nagreklamo ang Tokyo team. Sumunod si Aoi at gusto niyang si Yuji ang pitcher. Naiinis si Maki kaya tinamaan niya si Aoi ng bola sa mukha. Halos lahat natuwa at napansin ni Yuji na parang walang may gusto kay Aoi. Habang tuloy ang laro, nag-usap ang dalawang principal tungkol kay Yuji. Sinabi ni Gakuganji na hindi niya hate si Yuji pero bawal ito sa rules.
Delikado si Sukuna pero sinabi ni Yaga na pwedeng mas maraming buhay ang mailigtas ni Yuji. Lahat ng sorcerer may regrets, kaya kailangan suportahan ng mga estudyante. Sa huli, nakapag-home run si Yuji at nakascore si Toge. Natapos ang goodwill event at nanalo ang Tokyo High. Pag-uwi ni Taichi, napansin niya na bukas yung auto-lock na pinto ng apartment niya. Nagreklamo siya sa building manager habang galit na galit sa phone pero hindi niya napansin yung curse na nasa likod niya. Bigla siyang sinaksak at namatay tapos nadagdag yung info niya sa listahan ng Tokyo Jujutsu High. Si Akari Nita, assistant manager ng school, nagdadrive kina Megumi, Nobara, at Yuji papunta sa mission nila. Ini-explain niya na may koneksyon yung mga namatay, pare-pareho silang nag-aral sa iisang junior high for 2 years. Mukhang na-curse sila noon pa, tapos ngayon lang nag-trigger. Pero napansin ni Megumi na iba-iba yung lugar at date ng pagkamatay, kaya medyo sus ang theory na iisang curse lang yon. Dumating sila sa burol, balak sana magtanong sa classmates ng mga biktima. Nagulat si Akari kasi may burol pala, ibig sabihin same style ng death, pinatay sa harap ng bahay habang ayaw bumukas ng pinto. Pumunta sila sa Saitama Orami East Junior High para mag-investigate. Nakita ni Nobara yung mga tambay na nagyoyosi at gusto niyang galpihin para magtanong. Pero yung mga lalaki biglang yumuko. Akala ni Yuji at Nobara sa kanila yon, proud pa sila, pero kay Megumi pala yung respeto. Naloka silang dalawa nung nalaman na doon nag-aral si Megumi. Galit sila kasi di niya sinasabi mga ganitong info. Nung tinanong nila yung mga lalaki, sinabi na binugbog ni Megumi lahat ng siga dati. May staff na dumating at nagtanong kung bakit may outsiders. Si Akari nagpakita ng permit. Nakilala ng staff si Megumi at nagkumustahan sila. Lumipas na daw 20 years since graduation ng mga biktima. Naisip ni Megumi kung may karma ba yung mga yon. Sinabi ng mga tambay na baka konektado sa Yasuhachi Bridge. Kilala yon na suicide spot at paranormal hotspot. Dati daw uso na mag-bungee jump doon para trip-trip lang. May 4 na estudyante dati na nawawala tapos nakitang unconscious sa ilalim ng tulay kinabukasan. Napuntahan na ni Megumi yung lugar dati, wala naman daw special noon. Pero sabi ni Nobara at Akari, puntahan pa rin nila, baka ngayon may ganap na. Bago sila umalis, tinanong si Megumi tungkol kay Sumiki. Sabi niya okay lang siya. Nagtanong si Yuji kung sino yon, tapos sinabi ni Megumi na ate niya. Naiinis si Nobara kasi ang daming sikreto ni Megumi. Habang nangyayari yon, nagkita sina Maito at Geto tungkol sa bagong cursed objects nila, death painting wombs 1 hanggang 3. Tinanong ni Maito kung bakit di sinisira ng Jujutsu High yung mga ganito. Sabi ni Geto, di nila kaya sirain pag special grade. Ang ginagawa lang nila, pinipigilan yung activity para di makasakit. Iba si Sukuna Fingers kasi kahit matagal na, humihila pa rin ng curses at pumipili ng host. Pero yung death painting wombs, pwede pumasok kahit kanino. Kumuha si Maito ng isang normal na tao na walang idea sa curses, tapos pinilit niyang ipasok yung womb sa bibig nito. Boom, naging curse siya agad. Medyo casual lang si Maito na parang naglalaro lang, tapos pinakiusapan niya yung bagong curse na gumawa ng errands niya. Sa kabilang side, dumating ang 3 Jujutsu High first year sa Yasuhachi Bridge. Pagkatapos nilang imbestigahan ng tulay, wala silang nakitang kahit anong bakas ng curse. Nagkita ulit sila ni Akari at sinabi ang resulta. Sabi ni Nobara baka kailangan magsimula ulit pero ayaw ni Yuji magsayang ng oras dahil 100% ang death rate at ayaw niyang may madagdag pang biktima. Sabi ni Akari baka may koneksyon sa pagtalon mula sa tulay pero nasubukan na nila iyon. Dumating yung isa sa mga tambay kanina sakay ng motor para kausapin si Megumi. Kasama niya ang ate niya na dating kaklase ni Megumi. Sinabi ng babae na pumunta rin siya sa tulay dati sa gabi at ngayon tuwing uuwi siya sa gabi, bukas na ang auto-lock na pinto nila. Ramdam niya na may kung anong presensya, kaya sinabi niya ito kay Megumi dahil kasama niya noon si Sumiki. Nagulat si Megumi pero tinago niya ang reaksyon niya hanggang umalis ang magkapatid. Napansin ni Yuji na apektado si Megumi at tinanong kung pupuntahan ba nila ang kapatid niya. Sa halip, tumawag si Megumi kay Ijichi para humingi ng backup pero walang available. Sabi ni Ijichi umatras na lang kung delikado. Alam ni Megumi na hindi siya pwedeng maghintay kaya binaba niya ang tawag. Sinabi niya sa dalawa na mas delikado na ang mission at pinauwi niya sila habang babalik siya mag-isa sa Yasuhachi Bridge. Sa totoo, pumunta siya mag-isa sa gabi para hindi madamay ang iba. Naalala niya ang sinabi ni Akari tungkol sa pagsubok sa ilalim ng tulay kaya walang epekto ang simpleng pagtalon. Kung nasa loob ng barrier ang curse, kailangan sundin ng tamang kondisyon para makita ito. Hindi ito full domain kaya parang katulad lang ng nangyari sa detention center. Biglang lumitaw sina Yuji at Nobara sa likod niya.
Naiinis sila dahil hindi siya nag-share ng mga bagay tungkol sa sarili niya. Sabi nila hindi niya kailangan sabihin lahat. Pero pwede siyang magtiwala sa kanila dahil magkaibigan sila. Sinabi ni Megumi na si Sumiki ay parang tulog lang at hindi magising, at posibleng mapatay siya ng curse kaya kailangan niya itong tapusin agad. Sinabi rin niya na mas delikado na ang mission pero hindi ito inintindi ng dalawa. Para makapasok sa barrier, kailangan sa gabi, mula sa baba, at tatawid sa maliit na ilog. Ginawa nila ito at nakapasok sa loob ng domain ng curse. Doon, hinarap nila ang isang curse na parang mole ang itsura. Biglang may lumitaw na isa pang curse mula sa Cursed Womb Death painting at sinabi na may nauna nang dumating. Nalito ang magkabilang panig. Humarap si Yuji sa bagong kalaban habang sina Megumi at Nobara ang bahala sa curse sa loob ng domain. Habang sina Megumi at Nobara ay nakikipaglaban sa curse na parang mole, si Yuji naman ay nakaharap kay Kechizu mag-isa. Naiwasan ni Yuji ang dugo na binuga ni Kechizu, mabilis siyang lumapit at isang sipa lang, tumalsik agad ang curse. Tuloy-tuloy ang pagdura ni Kechizo ng dugo pero mabilis si Yuji, inikat niya ito para maiwasan ang dugo at nakapagpakawala ng sunod-sunod na suntok bago siya nahawakan sa braso. Sinabi ni Kechizo na nakuha na niya si Yuji pero kumontra si Yuji, hinawakan din ang kabilang braso nito at tumalon. Sa kanya tiniron ng improvised dropkick. Napansin ni Yuji na yung dugo ni Kechizo ay corrosive dahil natunaw ang pader sa likod. Sinabi ni Kechizo na malakas si Yuji kaya hindi na ito masaya. Sa loob ng domain, sinusubukan ni Nobara gamitin ang resonance habang si Megumi ay gumagamit ng itim niyang espada para patayin ang curse, pero mabilis itong umatras pabalik sa butas. Naisip ni Megumi kung ilan ba sila habang sinabi ni Nobara na parang whack-a-mole lang ito. Sumang-ayon si Megumi at sinabi na patuloy lang sirain ang mga labasan habang hinihintay niyang mapin down ang curse. Tinanong ni Nobara kung hindi makaganti ang curse dahil sa teknik nito pero hindi sigurado si Megumi. Napansin niya na ang paggamit ng curse technique dami ng biktima at barrier ay nagpapahina sa mismong katawan ng curse. Sinabi niya na swerte sila at mabilis nila itong matatapos. Biglang may kumuha kay Nobara palabas ng barrier. Tumalikod si Megumi para iligtas siya pero sinabihan siya ni Nobara na ipagpatuloy ang laban. Nagpatuloy si Megumi kahit hindi niya alam kung sino ang kumuha kay Nobara. Si Kechizo naramdaman ang presensya ng kapatid niya, biglang tumakbo palayo kay Yuji at lumabas ng barrier. Nagulat si Yuji na tumakas ito. Tinanong niya si Megumi kung hahabulin niya at sinabi ni Megumi na sundan ito dahil si Nobara ay kinuha rin palabas at baka mas delikado ang kalaban niya. Bago umalis, sinabi ni Yuji na lumabas si Megumi kung maging delikado. Sa labas ng barrier, naiinis si Nobara dahil hinayla siya ng isang misteryosong tao palabas. Hinampas niya ito gamit ang martilyo at napaatras ang lalaki. Nagulat ang lalaki na babae ang nakuha niya dahil hindi iyon ang target. Sina Eso at Kechizo ay may mission at sinabing hindi nila sasaktan ng mga sorcerer kung aalis sila. Nalito si Nobara sa sinasabi ni Eso at sa kakaibang itsura nito. Hindi siya sigurado kung tao o curse ito. Pati sa kakaibang amoy nito. Nagulat si Eso at sinabi na akala niya pareho lang sila ng pakay, kunin ang daliri ni Sukuna. Sa loob ng domain, patuloy ang laban ni Megumi at sinabi niya na sobrang simple ng galaw ng kalaban. Biglang lumabas ang curse sa likod niya, pero tinapos ito ng Divine Dog, Totality. Pagkatapos, napansin ni Megumi na hindi nawawala ang barrier kahit napatay na ang curse. Nalito siya at nagtanong kung ano ang nangyayari bago may lumabas mula sa exit. Nagulat si Megumi at naalala na nagsimula ang mga pagkamatay noong June. Parehong buwan kung kailan naging host si Yuji ni Sukuna. Napagtanto niya ito dahil kaharap na naman niya ang isang special grade finger bearer, kapareho ng nakita niya sa detention center. Dahil sa paglabas ng cursed energy ni Sukuna, nag-resonate ang mga daliri nito, kaya nagising ang curse sa tulay na may tinatagong isa sa mga daliri. Nag-defensive stance si Megumi gamit ang espada niya habang nakangisi ang curse. Isang bugso lang ng cursed energy, nabasag agad ang espada niya. Mabilis na sumugod ang finger bearer pero hindi tumama ang suntok dahil nasagip siya ng Divine Dog sa tamang oras. Habang buhat siya ng Divine Dog, sinubukan ni Megumi tawagin si No pero nagulat ulit siya sa bilis ng kalaban. Tinayre siya at bumangga siya sa pader na bato, nabasag ito at damyugon ng malala ang ulo niya. Saglit siyang nawala ng malay at nawala ang Divine Dog. Naalala ni Megumi ang training niya kasama si Satoru Gojo na nagsabi na kaya niyang manalo at kailangan niyang alisin ang limitasyon sa sarili niya. Saglit niyang naisip gamitin ang summoning na ikakamatay niya pero umatras siya sa desisyong iyon. Ngumiti siya ng parang baliw at pinili niyang manalo kaysa magsakripisyo. Inisip niya ang mas malakas na version ng sarili niya at doon niya inactivate ang domain expansion kay Mira Shadow Garden.
Pinilit niya ang sarili niya kaya pati ilong niya dumuyugo. Pero okay lang sa kanya. Kahit hindi pa kumpleto, sapat na ito para manalo. Natakpan ng anino ang paligid at may mga palaka na kumapit sa paa ng curse. Habang busy ito, sinipa ni Megumi ang mukha nito ng malakas. Gamit ang anino at mga palaka, naging mas mabilis siyang gumalaw at paikot-ikot siya sa kalaban. Naglabas ang curse ng concentrated na first energy attack papunta sa ulo niya, pero gumamit si Megumi ng shadow fake kaya nakaiwas siya. Dalawang noong sabay umatake, pero sumabog ang curse at tinaboy ang lahat ng anino gamit ang malakas na barrier. Akala ng curse panalo na siya dahil wala na si Megumi, pero bigla itong nasaksak sa likod. Lumabas si Megumi kasama ang Divine Dog Totality mula sa anino ng kalaban at tinapos ito. Sinabi ni Megumi na kahit si Hinomi kaya masugatan ng aso niya, kaya walang laban ng curse. Natalo ang curse at nawala kasama ang domain. Sobrang pagod si Megumi, nagsuka siya at bumagsak. Sa flashback, madalas bugbugin ni Megumi ang mga siga sa lugar at lagi siyang pinapagalitan ni Sumiki. Isang beses, hinarap siya ni Sumiki tungkol sa pagtigil niya sa pakikipag-away, pero tumalikod lang siya at natapunan ng strawberry milk. Noong bata pa siya, nagpakasal ang tatay niya at nanay ni Sumiki pero bigla silang nawala. Doon pumasok si Satoru Gojo at tinulungan silang magkapatid para hindi mapunta si Megumi sa Zenin clan. Hawak ni Megumi ang isang daliri ni Sukuna at iniisip kung paano niya sasabihin ito kay Yuji bago siya tuluyang mawalan ng malay. Sa labas, naramdaman ni Eso at Nobara ang presensya ng daliri ni Sukuna. Umatras si Eso habang hinahabol siya ni Nobara. Biglang lumitaw sina Kechizo at Yuji sa likod ni Eso. Nagalit si Eso dahil nakita ang likod niya at sinabi niyang papatayin sila. Nagmamadaling humingi ng sorry sina Yuji at Kechizo. Sinamantala ito ni Nobara at hinampas ang likod ng ulo ni Eso gamit ang martilyo. Nagalit si Eso at inactivate ang Rot Technique Maximum Winking, sinasabing mamamatay ang mga estudyante sa mga putakti. Nagpapatuloy ang laban ni Yuji at Nobara laban kina Kechizo at Eso. Sinabihan ni Yuji si Nobara na iwasan ang dugo dahil delikado ito. Halos tamaan si Nobara ng Maximum Winking ni Eso. Sinabi ni Eso na tumakbo sila habang nakatalikod kaya tumakbo ang dalawa pero mabilis silang hinabol ng atak. Tinanong ni Yuji kung kaya pa tumakbo ni Nobara ng mas mabilis pero hindi na kaya. Kaya binuhat siya ni Yuji at tumakbo ng mas mabilis habang muntik na siyang tamaan. Sinabi ni Nobara na sasaklolo siya habang tumatakbo si Yuji sa kagubatan ng sobrang bilis. Nakaiwas sila sa pamamagitan ng zigzag sa mga puno hanggang makalayo pero hindi ito problema kay Eso. Samantala, si Kechizo dumaan sa mas diretsong ruta at nahuli si Yuji, sa kanya binuga ang dugo sa kanya. Naipush ni Yuji si Nobara palayo pero nataman ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Habang lalapit si Nobara para tumulong, tinamaan siya ng winking ni Eso. Ipinaliwanag ni Eso na ang dugo nila ay pumapasok sa sugat at katawan. Hindi agad nakakamatay ang dugo pero si Yuji may mga 15 minutes pa. Si Nobara mga 10 minutes bago maging buto na lang ang matira. Sa flashback, ipinakita kung paano nabuo ang death painting wombs. Isang babae na kayang manganak ng half-human half-curse ay napunta sa templo ni Noritoshi Kamo. Doon siya ginawa ng eksperimento, nagkaroon ng siyam na pagbubuntis at pagpapalaglag na naging siyam na death paintings. Sa loob ng 150 years, sila-sila lang ang magkakapatid ang meron. Sinabi ni Choso kina Eso at Kechizo na kumampi sa curses dahil doon sila babagay. Biglang tumawa si Nobara at ginamit ang straw doll technique, resonance sa sarili niya para masaktan sina Eso at Kechizo. Hinamon niya sila kung kaya nilang tiisin ang sakit. Napaisip si Eso kung titigil ba siya. Nagpasalamat si Nobara na gumagana rin ang technique kay Kechizo. Iniisip ni Eso na hindi sila mamamatay kahit paulit-ulit ang resonance at dahil active pa rin ang decay, hindi makakagalaw ang dalawa. Pero si Yuji hindi apektado dahil siya ang vessel ni Sukuna kaya may resistance siya sa lason. Nagulat si Eso habang pinapalo ni Yuji si Kechizo gamit ang cursed energy. Nagpalitan ng pwesto sina Yuji at Nobara at nakita ni Eso na malubha na ang pinsala ni Kechizo. Inatake ni Yuji si Eso, nakablock ito pero napalayo siya at napilitang i-deactivate ang technique. Inactivate ulit niya ang Wing King at pina-atras si Yuji. Hindi napansin ni Nobara ang attack dahil focus siya kay Kechizo. Dahil sa sakit, mas naging matalas ang focus niya. Bago tumama ang Wing King, dumating si Yuji sa harap ni Eso at sabay nilang ginamit ang Black Flash. Tumagos ang pako sa ulo ni Kechizo at naputol ang braso ni Eso. Naiyak si Eso at nakiusap na mabuhay ang kapatid niya. Tumalikod si Nobara, pero sinubukan pa rin ni Kechizo umatake. Mabilis na gumanti si Nobara gamit ang straw doll technique, hairpin at pinasabog ang pako sa ulo nito, agad itong namatay.
Sinabi ni Nobara na susunod si Eso. Lalapitan sana ni Yuji si Eso para tapusin pero nakita niya itong umiiyak para sa kapatid niya kaya natigilan siya. Napansin din nila na hindi nawawala ang katawan ni Kechizo at na-realize nila na hindi lang sila simpleng curse kundi may laman at dugo. Biglang may dumating na pickup truck at dumaan sa gitna ng laban. Sumakay si Eso at kumuha ng hostage para makatakas. Hindi siya nahabol ni Yuji. Akala niya gagaling siya at babalik para mag-higanti, pero nakita niya si Nobara na gagamitin ang straw doll technique sa naputol niyang braso. Ginamit ni Nobara ang resonance at tinamaan si Eso sa dibdib, lumabas ang dalawang itim na pako. Nahulog siya mula sa truck habang papalapit si Yuji. Humingi ng paumanhin si Yuji bago siya sinuntok ng diretso sa dibdib at tinapos. Pagkatapos ng laban, napansin ni Yuji na nasusunog ang kamay niya mula sa dugo ni Eso. Sinabi niya na masakit ito at hindi lang dahil sa dugo. Sa ibang lugar, naramdaman ni Choso ang pagkamatay ng mga kapatid niya at nabasag ang game piece. Nagulat si Suguro Geto habang umiti si Ma ito nang malaman na pinatay sila ni Yuji at ng mga kaklase niya. Sa Yasuhachi Bridge, sinubukan ni Akari tawagan ng mga first year pero walang sumasagot. Kaya nagmaneho siya para hanapin sila. Pagkatapos ng laban, naglalakad sina Yuji at Nobara sa gubat habang pinag-uusapan yung death painting wounds. Shine check ni Yuji kung okay lang si Nobara. Sabi niya okay lang siya kahit may sugat yung kaliwang braso niya at baka may lason pa sa katawan. Iniisip niya kung gising at hindi lasing si Shoko para gamutin siya, tapos napansin niya na parang weird si Yuji. Tinanong ni Yuji kung first time ba ni Nobara na may napatay na tao instead na exercise lang. Si Yuji naka-experience na dati dahil sa mga transfigured humans, pero si Nobara parang chill lang, walang issue. Pagdating nila sa ilalim ng tulay, nakita nila si Megumi na walang malay. Kaya na-worry sila. Biglang nagising si Megumi at nagpasalamat na okay sila. Sa sobrang relief, sinigawan siya ni na Yuji at Nobara kasi kinabahan sila. May hawak si Megumi na daliri at kailangan daw itong i-seal agad. Gusto ni Nobara tawagan si Akari, tapos si Yuji naman nag-offer na kainin yung daliri. Ayaw ni Megumi kasi hindi pa sure kung ilang daliri kaya i-handle ni Yuji. Ibinigay niya kay Yuji yung daliri dahil siya yung may pinakamaraming energy, pero biglang nagkaroon ng bibig sa palad ni Yuji dahil kay Sukuna. Kaya napasigaw sina Megumi at Nobara. Sa taas ng tulay, dumating si Akari at sinigawan silang tatlo pero deadma sila, kaya nairita siya. Pagkalipas ng 2 araw, kausap ni Gojo si Utaheim sa phone tungkol sa mall habang nag-flex siya sa galing ng mga students niya. Sabi ni Utaheim wala pa siyang nakikitang leads bukod sa mga estudyante at mag-iimbestiga pa siya. Lumapit si Gojo kay Maymay para sa ibang bagay at nagpadala ng 10 million yen, kaya sobrang saya niya. Sinabi ni Megumi kay Nobara na yung paglabas ni Sukuna ang nag-trigger sa curse sa Yasuhachi Bridge, at pinakiusapan niyang huwag sabihin kay Yuji. Meanwhile, inaasar ni Sukuna si Yuji dahil sa mga namatay, pero sinabihan ni Yuji si Sukuna na huwag sabihin kay Megumi. Sa Tokyo Jujutsu High, nagte-training sina Maki at Panda habang nanonood si Toge. Umupo si Panda at tinanong kung alam nila nangyari sa first years, sabi ni Maki oo. Biglang tumayo si Maki at inatake si Panda out of nowhere. Gulat siya. Nagkita sina Aoi Todo at Maymay kasama ang principal ng Kyoto. Sinabi ng principal na ang special grade ay sobrang rare, at ang grade 1 sorcerers ang standard ng malalakas. Mas delikado ang missions at mas mataas ang bayad. Dahil dito, tinanong niya ang request nila. Pareho nilang nirecommend sina Yuji, Megumi, Nobara, Maki, at Panda na ma-promote sa grade 1. Habang namimili sina Yuji, Nobara, at Megumi, may nahulog si Yuji kaya nainis si Nobara at sinigawan siya. Nagsorry agad si Yuji habang si Megumi nahihiya na lang. Biglang nakatanggap si Megumi ng message mula kay Gojo. Sinabi niya kina Yuji at Nobara na kailangan nilang makipagkita kay Gojo para sa isang top secret mission.